Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2701. Malungkot na tinitigan ni Diego si Kemp sa kabilang banda at nakangising sinabi, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dapat kang tumalon sa entablado. Huwag mong sayangin ang oras ko at mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Kumunot ang noo ni Kemp at sinabing, kaibigan, bantayan mo ang iyong mga salita kung hindi, sa halip ay humingi ka ng awa. How dare you? Malamig na sabi ni Diego. Sa gilid na ito, sumigaw ang host, simulan na. Swish! Isang flash mula sa espada. Mukhang nagmamadali talaga si Diego, gustong basagin ang dating record ni Alex Baxter. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan upang ilabas ang 6 na fuchsia scimitars mula sa kanyang baywang. Sinugod niya si Kemp. Ang 6 na scimitars ay na-infuse ng pilak na enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan na nagdadala ng mga pagsabog ng silver sword light. Tingnan mo, ang 6 scimitar technique. Tapos na. Wala talagang suspense. Ginagamit ni Diego ang kanyang pinakamahusay na hakbang sa pagpatay. Siguradong patay na si Kemp Grant. Umiling ang mga nanunood sa mga stand. Gayunpaman, sa harap mismo ng mga mata ng lahat, biglang gumalaw si Kemp, at ang kanyang bilis ay mas mabilis pa kaysa kay Diego. Tulad ng isang kuneho, mabilis siyang nakaiwas sa nakamamatay na pag-atake ng kabilang partido. Pagkatapos, pumadyak siya sa lupa at tumagilid habang naghahadges ng isang malakas na suntok na pinapasok ng kanyang lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan sa baywang ni Diego. Napabalikwas si Diego sa suntok at napabuntong hininga. Napakalakas. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang kanyang kalaban. Kailan lumitaw ang napakaraming eksperto sa Southern Supernatural Disciple World. Gayunpaman, nang natigilan si Diego, sinabi ni Kemp, let the show begin. Pagkasabi noon, sinamantala niya ang momentum para tumalon sa ere. Kasabay ng ihip ng hangin sa kanang binti ay sinipa niya ang pisngi ni Diego. Itinaas ng kabilang partido ang kanyang kamay at gustong harangin ang sipa gamit ang scimitar. Gayunpaman, ang lalaki at mga scimitars ay pinalipad. Kalmadong lumapag si Kemp sa lupa at sinulyapan si Diego na dumaong sa outfield. Itinuro niya ang kanyang gitnang daliri at sinabing, masyadong mahina. Ang isang exchange student mula sa Fuchsia ay walang dapat ipagsigawan. Sa madla, ang mga tao ay huminga muli, ang kanilang mga mata ay hindi makapaniwala. Dati, ginulat ni Alex Baxter ang mga manunood sa pamamagitan ng pagkapanalo sa ilang segundo. Ngayon, sinipa na rin sa stage ang malakas na Diego Gomez. Ang mga disipulo sa North ay nahirapang tanggapin. Sila ay natalo. Dalawang magkasunod na laban. Ano ang nangyayari sa mga disipulo sa Timog sa pagkakataong ito? Bakit sila naging malakas? Lihim ding nabigla ang mga patriarka ng maraming pamilyang disipulo sa sandaling ito. Si Kemp Grant ay nasa parehong antas ni Alex Baxter. Hindi man lang niya ginamit ang buong lakas at nagpadala siya ng isang alagad ng ika-5 sona na lumilipad. Ang kanyang lakas ay hindi bababa sa tuktok ng ika-5 zone. Sumigaw ang host, ang mananalo sa ika-2 round ay mapupunta kay Kemp Grant ng Timog. Sinadya niyang inilabas ang kanyang boses, at muling naghiyawan ang mga manunood. Muling umalangaw-ngaw sa buong audience ang battle song ng South. Sa matataas na kinatatayuan, tuwang-tuwang tumalon si Leon, iwinagayway ang kanyang mga kamao, at sumigaw, nanalo ulit tayo. Masyadong exciting. Dalawang magkasunod na panalo. Ito ay isang bagay na hindi naisip ni Leon. Villa Master Turner, salamat sa pagbibigay daan. Sa pagkakataong ito, hindi nakalimutan ni Leon na lagyan ng asin ang mga sugat ni Ernest. Ngumuso si Ernest, nanlilisik ang mga mata habang nagngangalit ang mga ngipin. Herman Blair, kahit anong gawin mo, manalo sa ika-3 laban para sa akin. Malamig na sigaw ni Ernest sa isang lalaking nasa 30s na nasa likod niya. Kabanata 2702. Ngumiti si Philip at tumingin sa medyo may edad na lalaki na lumabas mula sa likuran ni Ernest. Herman Blair, isang disipulo sa tuktok ng ika-5 sona. Tila kumpiyansa si Ernest na manalo. Gayunpaman, hindi natarante si Philip. Sinabi niya sa isang sexing babae na naka-black leather jacket at pantalon, 17, it's your turn. Okay. Baka sa mukha ni 17 ang pananabik habang sinusulyapan si Herman. The host roared, ang ika-3 round ng kompetisyon ay hindi magpapatalo sa lahat dahil ito ang unang laban sa isang babaeng contestant. Si Herman Blair ng North ay makakalaban ni Sharon Presley ng South. Sa isang iglap, sumabog ang venue. Isang babaeng contestant. Napangiti si Philip. Sharon Presley ang ibinigay niyang pangalan sa 17 para sumali sa kompetisyon.
Nagustuhan ito ni 17 at sinabing gusto niyang gamitin ito sa hinaharap dahil bigay ito ng batang patriarch. Di nagtagal, 17 ang dumating sa entablado, at ang kanyang hitsura ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga lalaki sa madla. Siya ay may isang mainit na figure, ay isang likas na kagandahan, may mga pinong mga tampok ng mukha, at may isang cool at aloof kilos. Siya ay hindi nagkukulang sa alindog sa lahat. Umakyat si Herman sa entablado habang nakakunot ang noo na tumingin sa 17 at sinabing, hindi ko style makipag-away ng babae. Kung ayaw mong masaktan, bumaba ka agad. 17 nakasimangot at sinabi kay Herman, mamamatay ka sa isang kahabag-habag na kamatayan dahil sa pagmamaliit sa isang babae. Magsisimula na ang laban. Sigaw ng host. Tumayo si Herman sa kinatatayuan, walang pakialam ang mga mata. Nag-iisip pa rin siya kung paano matatalo ang kabilang partido nang hindi nawawala ang kanyang katinoan. Kung tutuusin, hindi niya maibaba ang sarili para labanan ang isang babae. Gayunpaman, bago siya bumalik sa kanyang katinoan, naamoy niya ang isang halimuyak sa kanyang harapan. Pagkatapos, dahan-daang umangat ang katawan niya sa hangin. Kaagad pagkatapos, lumipad siya at lumapag sa outfield ng may putok. Nakadapa siya na nakaharap sa asul na langit. Hiss! Nagulat ang audience. 17 tumayo sa kinatatayuan at bahagyang binawi ang kanyang tuwid at payat na binti. Pagkatapos, tumingin siya sa host na nakatayo sa elevated platform at sinabing, maaari kang mag-announce. Natigilan ang host. Nahihirapan siyang gumaling at nauutal, ang mananalo sa ikatlong round ay kay Sharon Presley mula sa Timog. Katahimikan ng bumalot sa mga kinatatayuan. Halos huminto ang paghinga ng lahat at tinitigan ang eksena sa entablado ng may dilat na mga mata. Pinagmasdan nila si Sharon habang pababa ng hagdan. Sa isang sipa lamang, nagpadala siya ng isang disipulo sa tuktok ng paglipad ng ikalimang sona. Mas mabilis pa ito kaysa sa unang laban kung saan tinalo ni Alex Baxter si Ned Tomlinson. Ito ang totoong instant na pagpatay. Tinalo pa niya si Herman Blair bago itinaas ang plataporma ng host. Napakalakas ng babaeng ito. Tinalo niya ang isang disipulo sa tuktok ng ikalimang sona sa isang galaw. Si Herman Blair iyon. Nakakamangha ito. Gaano siya kalakas? Ang ika-6 na sona. Ang mga tao ay namangha. Maging ang mga pinuno ng mga pamilyang alagad mula sa Hilaga at Timog ay umiling at bumaantong hininga sa sandaling ito. Ang mga talento ay sagana. Sa kanyang lakas sa kanyang edad, talagang ipinakita na sila ay nasa isang panahon ng matinding kaguluhan. Napatayo na si Ernest sa gulat sa mga sandaling ito na parang tinamaan ng kidlat. Paano ito posible? Siya si Herman Blair. Sigaw ni Ernest, at ang mga alagad ng Terrain Villa sa likod niya ay namumula din at pangit ang mukha. Sa kabilang banda, sa sobrang tuwa ni Leon ay napatalon siya sa tuwa. Nanalo sila ng 3 sunod-sunod na laban. Kabanata 2703. Ito ay isang hindi pa nagagawang resulta ng kompetisyon. Muling umalangaw-ngaw sa stadium ang awit ng labanan ng Timog. Sa hilagang bahagi ng venue, lahat ng mga disipulo mula sa North ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Ano ang nangyayari sa Timog sa oras na ito? Saan sila nakakita ng napakaraming malalakas na kalaban? Labis silang nahihiya na matalo ng 3 magkasunod na laban sa kanilang northern base camp. Kasunod ng battle song ng Timog, lahat ng mga disipulo mula sa Timog ay tumindig upang kumanta ng sabay-sabay, katulad ng C-Club ng World Cup nang ang paboritong koponan ng karamihan ay umiskor ng isang layunin. 17 bumalik sa tabi ni Felipe. Ngumiti si Philip sa kanya at sinabing, magaling ka. 17 ngumisi at sinabing, young patriarch, napakahina ng mga taong ito. Umiling si Philip at sinabing, hindi naman sa mahina sila kundi mas lumakas kapag katapos ng may sensinang pagsasanay ng tatay ko. Tama iyon. Hiniram ni Philip ang grupong ito ng Shadow Guard sa kanyang ama. Pagkatapos ng huling laban sa pamilyang Clark ng Sangay, pinili ni Roger Clark ang kalahati ng mga miyembro ng Shadow Guards upang sumailalim sa espesyal na mesensi ng pagsasanay sa lupang ninuno ng pamilya Clark, na malapit sa lugar ng pintuan, upang mapabuti muli ang kanilang pisikal na fitness. Masasabing bukod sa 8 Battle Gods, ang mga kasalukuyang miyembro ng Shadow Guards ay umabot na sa bagong level. Pagkatapos ng lahat, ang 10 taon ay matatapos sa isang iglap. Marami pang paghahandang dapat gawin ng pamilya Clark. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng hakbang ang Shadow Guards pagkatapos ng may sensinang pagsasanay. So, William Master Turner, ano sa palagay mo? Ang mga taong pinili ko ay medyo magagaling, tama ba? Napangiti ng mahina si Philip. Puno ng galit si Ernest sa mga sandaling ito. Malamig siyang sumangot at same time na sinabi, young patriarch Clark, huwag mo nang bilangin ang iyong mga manok. Pangatlong round pa lang ito. Kung may kakayahan ka, manalo sa lahat ng 10 laban. Oo,
Tumango si Philip at sinabing, may punto ka. Hintayin natin. Ikaw. Masyadong nagalit si Ernest sa mga salita. Ngumisi siya at sinabing, huwag kang masyadong kampante. Ang mga susunod na round ay ang susi. At saka, hindi pa lumilitaw ang ating mga ace contender. Ang Oryx Singer lang ay sapat na para sirain kayong lahat. Napangiti si Philip nang walang sabi-sabi. Sa tamang oras, nagpatugtog ng kanta ang gwardya sa likod niya sa radio broadcast, kahit ang malalakas minsan nalulungkot. Paglabas ng kanta, naghiyawan ang mga manunood. Namumula sa galit ang mukha ni Ernest. Galit siyang bumangon at sumigaw, time out. Ang kompetisyon ay nakapos. Bumalik si Ernest sa silid pahingahan, binasag ang maraming bagay sa galit, at umungal, walang kwentang bagay. Mga walang kwentang basura. Ano bang problema mo? 3 sunod-sunod kaming natalo. Ang 3 kalahok ay nakaupo sa isang tabi ng mahina. Paumanhin, Villa Master Turner. Minaliit natin sila. Ngumuso si Ernest at sinabing, hindi naman sa minamaliit mo sila, pero masyado silang malakas. Saan nakahanap sina Philip at Leon ng napakaraming malalakas na kalaban? Ang iba pang mga patriarka ng mga pamilyang disipulo ay nagkatinginan sa sandaling ito at sinabing, Villa Master Turner, bagamat natalo tayo sa unang 3 round, dapat nating maipanalo ang natitira ng walang anumang problema sa kanila. Hindi mahalaga kung manalo sila sa unang 3. Susunod, kailangan lang nating manalo ng 7 sunod-sunod na laro. Ito ay higit pa sa sapat. Nagtaas ng kilay si Ernest, tinampol ang palad niya sa armrest ng upuan niya, at sinabing, tama. Dapat nating manalo ang lahat sa susunod. Pagkatapos noon, nagtanong si Ernest, kailan darating ang Young Master Singer at Young Master Berry? Kabanata 2704. Lumapit ang isang guard mula sa Terrain Villa at nakayukong nagsabi, Villa Master Turner, Young Master Singer at Young Master Berry ay papunta na rito. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Ernest. Kung nandito sila ngayon, hindi sana siya ma-pressure. Higit pa rito, ang Northern Supernatural Disciple Community ay agad na nangangailangan ng panalo upang pasayahin sila. Kung hindi, gagawin silang katatawanan ni na Philip at Leon. Ilang dekada na ang lumipas mula nang dumanas ng ganitong kahihiyan ang komunidad ng hilagang supernatural na disipulo. Nakakahiya na ang 3 sunod-sunod na talo. Hindi ko nais-nais ang mukha ni Ernest, dapat nilang ibagsak ang sumusunod na 7 laban. Kung natalo pa sila ng 2 round, hindi mahuhulaan ang resulta. Kahit ano paman, dapat gawin ng iilan sa inyo ang lahat ng inyong makakaya sa mga susunod na laban. Huwag maliitin ang kalaban. Dapat may tiwala ka na kaya mong talunin ang kalaban. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng reward na 50 milyon. Biglang sabi ni Ernest na may determinasyon. Ang 50 milyon ay isang malaking gantimpala. Nang marinig ito, nagulat ang natitirang mga kalahok at mabilis na nagsabi, Villa Master Turner, siguraduhing mananalo tayo sa mga natitirang laban. Bubugbugin natin ang mga duwag ng timog hanggang humingi sila ng awa. Maririnig mo ang battle song ng North. Napakagaling. Tumango si Ernest at tumawa. Parang umusok ang dilim mula sa mga naunang pagkatalo. Sa gilid ni Philip, ang lounge ay sa pagdiriwang. Pagkaraan ng mga dekada, sa wakas ay nakabalik na ang timog. Ang buong venue ay kumukulo pa rin pagkatapos ng 3 magkakasunod na panalo, at ang Southern Battle Song ay maririnig sa lounge. Villa Master Jefferson, binabati kita sa mga kaakit-akit na panalo para sa Southern Supernatural Disciple World. Tama, Villa Master Jefferson. Isang pambihirang okasyon para sa ating battle song na patugtugin ng 3 sunod-sunod na beses. Sa harap ng mga patriarka ng mga pamilyang disipulo sa timog na pumasok ng may pagbati, pinasalamatan din sila ni Leon at nakangiting sinabi, mga patriarch, lahat ito ay salamat kay Mr. Clark. Kung hindi dahil sa mga talentong pinili ni Mr. Clark, hindi sana madaling manalo ang South. Nang marinig iyon, nabaling ang atensyon ng mga patriarka ng mga pamilyang disipulo kay Philip na nakaupo sa gilid at nakikipag-chat kay Fennel at sa iba pa. Mr. Clark, binabati kita. Ang lahat ng ito ay salamat sa iyo na ang timog ay sa wakas ay maitataas ang aming mga ulo. Mr. Si Clark ay isang mahusay na benefactor sa timog, talaga. Talagang hinahangaan ka ng lahat ng patriarch dito. Sa harap ng mga papuri ng lahat, ngumiti si Philip at sinabing, masyado kang mabait. Ito ang dapat kong gawin. Inaasahan ko lamang na ang lahat ng mga patriarka ay magtutulungan sa hinaharap upang pangalagaan ang mundo ng sobra-natural na disipulo sa timog at lumago ng sama-sama. Oo, tama si Mr. Clark, sigaw ng lahat ng patriarch. Maraming taong hindi nakakakilala kay Philip ang lumapit kay Leon para alamin ang kanyang pagkatao. Villa Master Jefferson, sino itong Philip Clark? Bakit ang daming eksperto sa kanya? Oo, Villa Master Jefferson.
Nabalitaan ko na ang pamilya ng singer ng North ay nawasak ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Clark. Baka yung nasa harap natin. Tumawa si Leon at sinabing, tama ang hula mo. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat ng mga patriarka. Ang isang taong maaaring sirain ang buong pamilya ng singer ng North ay dapat magkaroon ng pambihirang lakas. Kailangan nilang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Sa oras na ito, tiningnan ni Philip ang natitirang shadow guards pati na rin si Ethan at ang iba pa. Aniya, sa mga susunod na laban, I'm guessing Ernest Turner will give a mandatory order. Hindi na nila tayo mamaliitin. Dapat handa kang lumabas ng lahat. Ilang miyembro ng Shadow Guard, Ethan, at Rick ang tumango bilang tugon. Kami naman ni Fennel, wala kaming masyadong kumpiyansa laban kina Oryx Singer at Stanley Berry. Masasabi lang natin na 50 hanggang 50 ang tsansa natin, kaya sa susunod na 5 laban, dapat manalo ka kahit 2 lang. Sa sinabi nito, mamaling ang tingin ni Philip kina Ethan at Rick. Any problem? Ngumiti si Ethan at sinabing, huwag kang mag-alala, Phil, ayos lang ako. Nakasandal si Rick sa pader habang naka-cross arms. Tumango siya na parang mapanglo na prinsipe at sinabing, okay lang din ako. Kabanata 2705. Sa lalong madaling panahon, ipinagpatuloy ang kompetisyon. Umakyat sa entablado ang host, at muling naghiyawan ang mga tao. Susunod ay ang ika-4 na round ng kompetisyon. Si Ethan Clark ng South ay makakalaban ni Kent Stowe ng North. Ang mga tao ay kumulo sa anunsyo. Lalo na sa hilagang bahagi ng stand, lahat ay tumayo at nag-cheer. Ito ay si Kent Stowe, ang pinakamatandang young master ng pamilya Stowe. Sus, gumawa sila ng kapalit. Mayroon lang silang 3 pagkakataon na gumawa ng mga kapalit, at pinili ng Terrain Villa si Kent Stowe upang palitan. Ilang sandali, napuno ng tagay ang mga tagapakinig ni Kent Stowe. Kumunat ang noo ni Philip at tinanong si Leon, bakit bigla na lang silang gumawa ng kapalit? Hindi ba Toby Hodges ang susunod na kalaban? Mabilis na ipinaliwanag ni Leon, Young Patriarch Clark, sa bawat kompetisyon, ang bawat partido ay may karapatang gumawa ng 3 pagpapalit. Hindi ko siguro nilinaw sa iyo bago ang kompetisyon. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip. Tumingin siya sa mga taong nagbubulungan sa eksena at nagtanong, napakalakas ba ni Kent Stowe? Napatingin si Leon sa 2 taong umakyat na sa entablado, at ang mga mata ay nakatuon sa gwapong lalaking nakasuot ng blue suit at salamin. Tumango siya at sinabing, Young Patriarch Clark, to tell you the truth, Kent Stowe is very strong. Isa siyang salamangkero at isa sa mga pinaka-promising na kandidato na maging isang archmage. Isang salamangkero. Nang marinig ito, naningkit ang mga mata ni Philip. Walang gaanong salamangkero sa mundo ng mga alagad. Bumuo sila ng sarili nilang paksayon at sinasabing mga sinta ng langit. Ang mga salamangkero ay may higit na paraan kaysa sa ordinaryong disipulo at hindi maarap. Nagawa nilang manipulahin ang mga patakaran at enerhiya ng langit at lupa. Ang isang mataas na antas ng salamangkero ay maaaring makontrol ang mga tao. Anong kaharian? Tanong ni Philip. Sumulyap si Leon at sinabing, 3 years ago, nasa early stage na siya ng 5th zone. Sa nakalipas na 3 taon, nabalitaan ko na nagpunta siya sa bansa M para sa karagdagang pag-aaral sa ilalim ng pag-aalaga ng Ancient One. Ang sinaunang isa, hindi ba iyon ang pinakamalaking paaralan ng mage sa labas ng bansa? Ang pinuno ng Supernatural Bureau ay isang archmage. Isa siya sa mga direktang alagad ng sinaunang isa. Kung ganoon, si Kent Stowe ay maaaring maging napakalakas, talaga. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Ernest ng masama, Young Patriarch Clark, nanalo ka sa nakaraang 3 laban dahil binaigaw namin ang aming bantay, ngunit para sa mga susunod na laban, ang Terrain Villa ang kukunin ang mga panalo. Sana hindi ka magagalit. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Philip habang natatawa niyang sinabi, Villa Master Turner, mukhang may tiwala ka kay Kent Stowe. Haha, tama ka. Hindi ako masyadong confident pero very confident. Tumawa si Ernest at sinabing, to tell you the truth, naabot ni Kent ang peak strength ng 5th zone na may isang paa sa 6th zone. Siya ay lubhang nangangailangan ng isang magandang laban upang matulungan siyang makapasok sa ika-6 na zona. Bukod dito, bilang isang salamangkero, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay medyo mas mataas kaysa sa isang disipulo ng parehong antas. Sa madaling salita, kung ang contestant na si Ethan Clark ay walang lakas ng 6th zone, hindi niya matatalo si Kent Stowe. Kabanata 2706. Nang marinig ang mapagmataas na pahayag ni Ernest, mukhang seryoso si Philip. Isang salamangkero sa tuktok ng ika-5 zone na may isang paa sa ika-6 na zone. Ito ay medyo nakakalito, talaga. Gayunpaman, tumawa si Philip at sinabing, Villa Master Turner, huwag mo pang bilangin ang iyong mga manok.
Hindi natin malalaman ang kalalabasan hanggang sa magsimula ang laban. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Ernest at sinabing, hehe, ang tapang mo talaga. Ikaw ay kalmado at kalmado. Kung ganoon, abangan natin ito. Sa entablado ng kompetisyon, nakatayong magkaharap sina Kent at Ethan. Si Ethan ay nakasuot ng puting casual na damit habang si Kent ay nakaasul na suit at nakasuot ng black-rimmed glasses. Matangkad siya at gwapo na may ngiti sa labi. Matapos ipahayag ng host ang opisyal na pagsisimula ng laban, isang kakaibang katahimikan ang bum-alot sa venue. Wala sa kanila ang nangunguna bagkus ay tahimik na nakatayo na parang pinagmamasdan ang kanilang kalaban. Makalipas ang halos 5 minuto, binasag ni Kent ang katahimikan. Tinulak niya ang frame ng salamin niya at nakangiting sinabi, Ethan Clark, sana maalala mo ang pangalan ko dahil magiging bangungot mo ako. Ikaw na ang ika-108 na kalaban ko, at sana mapasaya mo ako. Sa tingin mo ba clown ako? Bakit kita paligayahin? Sasampalin kita, maniwala ka man o hindi. Inilagay ni Ethan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang saloobin ay mayabang tumaas ang kanyang baba, ngumunguya ng gum, at sinabing mapanokso. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Kent, umiling, at sinabing, very good. Gusto ko ang mayabang mong personalidad. Bagay sa panlasa ko. Umaasa ako na maaari mo pa ring sabihin ang parehong mga salita sa ilang sandali. Damn it, you're so full of crap. Bilisan mo lumaban ka. Stop dawdling like a woman, naiinip na sabi ni Ethan. Sa kabilang banda, pumipintig ang mga asul na ugat sa noo ni Kent habang nakakuyom ang mga kamao sa galit. Damn it, paano ang mayabang na batang ito ay napakawalang halaga. Dati, matatakot siya o seryosohin siya ng mga kalaban niya. Gayunpaman, ang baliw na lalaki na ito sa kanyang harapan ay tila hindi siya pinapansin. Nakakasira ito ng self-esteem ni Kent. Hihihi. Ngumisi si Kent at nagtaas ng kamay. Ang isang bola ng apoy ay dahan-daang nabuo sa kanyang palad, at sinabi niya na may nakakatakot na ngiti. Mayabang na lalaki, ngayon palang kailangan mong bayaran ang pride mo. Ako ay isang salamangkero, isang tunay na salamangkero. Sa aking palagay, ang mga hamak na alagad na tulad mo ay basura. Sa mga nakatayo, matapos makita ang bola ng apoy na ginawa ni Kent, nagulat ang lahat. Wow! Isang salamangkero na may katangian ng apoy. Sus! Di ba salamangkero si Kent Stone na may katangiang tubig? Bakit siya naglalaro ng apoy ngayon? Ito ba ang resulta ng kanyang 3 taong may sensinang pag-aaral sa ibang bansa? Masyado siyang malakas. Ang tubig at apoy ang dalawang pinakamahirap na katangiang kontrolin sa mundo. Si Ethan Clark ay patay na. Wala siyang pagkakataong manalo laban kay Kent noong una, ngunit ngayon, natutunan na ng kabilang partido ang katangian ng apoy. Kung tutuusin sa kulay ng apoy, ito ay isang antas ng toes na katangian. Sa matataas na kinatatayuan, nang makita ni Ernest na inilalabas ni Kent ang kapangyarihan ng mga panuntunan ng katangian ng apoy, ngumiti siya at sinabing, hahaha, katangian ng apoy, napakahusay. Lahat ng bagay sa mundo ay maaaring sirain. Mananalo tayo sa round na ito. Gayunpaman, tahimik lang na nanunood si Philip. Sa gilid niya, balisa si Leon. Palihim niyang naikuyom ang kanyang mga kamao nang may bumuhos na malamig na pawis mula sa kanyang noo. Kabanata 2707. Nag-aalala si Leon. Si Ethan ay pinsan ni Philip at may marangal na pagkakakilanlan. Kung may nangyari kay Ethan sa kompetisyon, hindi kakayanin ni Leon ang mga kahihinatnan. Kaya, nagpasya si Leon na kung may nangyaring hindi kanais-nais, susugod siya para iligtas kaagad si Ethan kahit nalabag ito sa mga patakaran. Sa entablado ng kompetisyon, mas naging conceited si Kent matapos niyang marinig ang pagtataka ng karamihan sa mga nakatayo. Hinawakan niya ang apoy sa isang kamay at inilagay ang isa pang kamay sa bulsa ng pantalon. Matapang niyang sinabi, natatakot ka ba ngayon? Kumunat ang noo ni Ethan, sinulyapan ang apoy sa kamay ni Kent, at sinabing, niloloko mo ba ako? Pagkarinig nito ay natigilan si Kent saglit. Mataimtim niyang sinabi, ano ang sinabi mo? Umiling si Ethan, ibinaba ang kanyang kamay, at sinabing, ang katangian ba ng apoy ay dapat ipagmalaki. At ito ay isang mababang antas toes na. Napakasayang ng oras. Nang marinig ang sinabi ni Ethan, nagulat si Kent. Ano? Sa kanyang opinyon, ang isang antas ng toes na katangian ng apoy ay hindi katumbas ng kanyang oras. Hindi lang siya, pati lahat ng audience sa stand ay nagulat. Iyon ay isang level 2S fire attribute. Sa mga disipulo, ang mga may S level na fire attribute ay mga henyo na, at ang mga may level 2S ay mas bihira pa. Masasabing hindi hihigit sa 100 disipulo sa mundo ang may level 2S fire attribute. Anumang bagay na mas mataas sa isang antas na 2S ay kasing bihira ng isang 4 na dahon na clover.
Gayunpaman, sa gitna ng pagkabigla ng mga tao, biglang sinabi ni Ethan, "Ignorante na basura, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang tunay na katangian ng apoy." Pagkasabi nun ay nagtaas ng kamay si Ethan. Poof! Isang nakasisilaw na pulang apoy ang lumabas mula sa kanyang palad. Kasabay nito, lumitaw ang isang genetic imprint sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling lumitaw ang apoy sa kanyang palad, napigilan na ng mainit na hangin ang apoy ni Kent sa tapat. Isang pulang-pula na apoy laban sa isang maputlang-pulang apoy. Ang resulta ay maliwanag sa isang sulyap. Banal na tae. Isang level 4S fire attribute. Teka, ano tong nakikita ko? Isang level 48 fire attribute. Nakakaloka ang lalaking iyon. Sino siya? Paano siya magkakaroon ng nakakatakot na katangian ng kapangyarihan? Sa isang iglap, sumabog ang mga manunood. Nagulat ang lahat sa kapangyarihan ng mga katangiang ipinakita ni Ethan. Ang isang taong may level 4S fire attribute ay talagang isang freak. Ang bilang ng mga katulad niya ay mabibilang sa 2 kamay. Nakakakilabot. Natahimik ang audience. Sa isang iglap ay naging madilim din ang mukha ni Kent. Yung may level 4S fire attribute talaga siya. Paano ito posible? Sa matataas na kinatatayuan, tumalon si Ernest nang makita ang yugto ng kompetisyon. Isang level 4S fire attribute. Bulalas niya at lumingon kay Philip na may komplikadong ekspresyon. Sa sandaling iyon, nakaramdam pa siya ng bahagyang pag-atres. Gayunpaman, nasa gilid na siya ng bangin. Napangiti si Philip at parang nasiyahan sa performance ni Ethan sa stage. Sabi niya, "Not bad. Hindi niya ako binaygo." Sa kanyang likuran, nakahinga ng maluwag si Leon. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang potensyal ni Ethan. Sa antas 45 na katangian ng apoy, ang pag-abot sa ika-7 zone ay isang piraso ng cake. Haha, so you still have some tricks up your sleeve? Dahan-daang umupo si Ernest, napalitan ng lungkot ang gulat sa mukha niya. Ngumiti si Philip at sinabing, "Ganun din sa iyo, tama ba?" Kahit na may level 4S fire attribute, wala itong mababago. Tinutukoy ng lakas ang lahat. Mukhang matutuwa si Kent ngayon Mahinahong sabi ni Ernest na may kasamang kislap ng pagiging mahigpit. Kabanata 2708. Ngumuso si Philip at sinabing, "Sana nga." Sa sinabi nito, nagsimula na ang laban sa entablado. Namula ang mukha ni Kent ngayon. Hindi niya nakita sa mga mata ni Ethan ang takot na gusto niya. Sa kabaligtaran, ang pagpapakita ng kabilang partido ay nagpahiya sa kanya. Napaungol si Kent sa galit. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at itinapon ang apoy sa kanyang palad. Boom! Kalmado si Ethan habang humakbang siya para harapin ang pag-atake. Kumislap ang genetic imprint sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang kanang kamao ay napapalibutan ng kanyang fire attribute power at sumabog sa bola ng apoy na ibinato ni Kent. Puff! Ang dalawang apoy ay agad na naapula sa hangin. Preliminary test lang itong dalawa, at walang gumamit ng buong kapangyarihan nila. Sa mga stand, nagulat ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Pagkatapos ng lahat, ang unang 3 laban ay mga instant na pagpatay, at walang nakakita ng anumang kamangha-manghang bagay. Iba na ngayon. Si Ethan Clark ay hindi nagpahayag ng anumang enerhiya o kapangyarihan ng mga patakaran, tanging ang kapangyarihan ng mga katangian. Isa siyang supernatural. Ngumiti si Kent at dahan-daang lumutang sa ere. Ito ang kakaibang kapangyarihan ng salamangkero. Sa lakas ng spatial rules, kaya niyang kontrolin ang sarili na umangat sa hangin at panatilihin ang kanyang distansya sa kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang mga mages ay magaling sa malayo ang pag-atake at hindi angkop para sa malapit na labanan. Kapag ang salamangkero ay nakakuha ng distansya, ang pabor ng labanan ay babagsak sa panig ng salamangkero. Bumangon sa ere si Kent, tumingin kay Ethan sa entablado ng kompetisyon, at malamig na sinabi, "Not bad. Napakalakas din ng iyong physical fitness. Para kang magiging kalaban na magpapasaya sa akin ng husto." Inilagay ni Ethan ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, tumangala kay Kent sa hangin, at sinabing, "Bakit ka lumipad ng napakataas? Gusto mo bang barilin kita?" Hehe. Dila sa pisngi. Malamig na sabi ni Kent at itinaas ang kanyang mga kamay, kung saan ilang ball ang apoy ang lumitaw sa isang iglap. Pagkatapos, galit siyang sumigaw ng, "Pasabog." Whoosh! 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 Sa isang iglap, ang mga nakakapasong ball ang apoy na iyon ay nag-zoom patungo kay Ethan sa entablado ng kompetisyon. Ang pag-atake ng ball ang apoy na ito ay lalamunin ng isang normal na tao sa dagat ng apoy. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ni Ethan, at biglang lumitaw ang genetic imprint sa kanyang mga binti. Sa ilalim ng pag-atake ng mga ball ang apoy, mabilis siyang umiwas na parang bahid ng liwanag. Boom! 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 Patuloy na naghagis ng mga ball ang apoy si Kent at nilunod niya ang buong platform ng kompetisyon sa isang iglap.
Gayunpaman, si Ethan ay umiwas ng mas mabilis kaysa sa isang kulog. Bang! Sa isang iglap, tumayo si Ethan, itinaas ang paa, at sinipa ang isang bowl ang apoy. Ang bowl ang apoy na iyon ay pinalayas ni Ethan at binaril patungo kay Kent. Tumalikod si Kent at umiwas sa suntok. Gayunpaman, sa entablado, matamang nakatitig si Ethan kay Kent habang umiiwas siya sa bowl ang apoy sa himpapawid at ngumiti. Siya ay yumoko, at ang genetic imprint sa kanyang mga binti ay kumikinang ng maliwanag. Boom! Tinapakan niya ang lupa gamit ang dalawang paa at tumalon sa ere. Dalawang malalim na bakas ng paa at mga basag na tile sa sahig ang naiwan sa entablado. Hingal na hingal ang mga manunood na nanlaki ang mga mata nang tumalon si Ethan sa ere. Sa himpapawid, nakaiwas lang si Kent sa bowl ang apoy nang bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangarin sa pagpatay mula sa lupa. Ang layunin ng pagpatay na ito ay parang isang malawak na karagatan. Hindi man lang lumingon si Kent at mabilis lang na kinokontrol ang kanyang spatial rules para umiwas ng patagilid. Nang iwasan niya ang suntok na ito, lumingon siya at nakitang tumalon si Ethan sa ere at naghagis ng suntok sa kanyang orihinal na lugar. Ang kawalan ay parang nabasag. Nakakadugo. Kabanata 2709. Habang palihim na nakahinga ng maluwag si Kent, biglang nawala ang figure sa kanyang paningin. Isang figure ang lumitaw sa kanyang likuran na sinabayan ng malamig na boses, wala bang nagsabi sa iyo na huwag kang maabala kapag nakikipag-away. Nagulat si Kent. Kaagad niyang hinikayat ang kanyang lakas at nag-condense ng water shield sa likod niya. Gayunpaman, huli na. Boom! Sinipa ni Ethan si Kent sa ibabang likod. Nabasag ang water shield, at si Kent ay bumagsak sa lupa na parang nag-crash na eroplano. Boom! Sa isang mahinang putok, isang malalim na hukay ang nabasag sa entablado. Hiss! Natahimik ang audience. Nakatitig ang lahat kay Ethan habang dahan-dahan itong lumapag. Bang! Bumaba siya sa entablado, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, at walang pakialam na tumitig sa malalim na hukay sa gitna ng entablado. Nagpakulo ang audience. Kahanga-hanga ang laban na ito. Gamit ang kanyang explosive power, sinipa ni Ethan si Mage Kensto pababa mula sa ere. Ang eksenang ito ay nagpakulo sa mga manunood. Sa matataas na kinatatayuan, tumayo si Ernest at ikinuyom ang kanyang mga kamao sa galit, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Paano kaya masisipa si Kent ng ganun lang? Walang pakialam na umupo si Philip, inilabas muli ang kanyang natitiklap na pamaypay, at binuksan ito ng isang pitik. Ang kapangyarihan ay isang malungkot na pakiramdam. William Master Turner, huwag kang masyadong excited. This is nothing, mahinang sabi ni Philip. Ngumuso si Ernest. Sa malalim na hukay sa entablado, si Kent ay nakatanggap ng isang sipa sa kanyang ibabang likod. Ang sakit ay hindi matiis. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa malalim na hukay at tumalon. Nang makitang tumalon si Kent sa ere, sumambulat ang buong venue sa mainit na palakpakan at tagay. Ang mga nakatayo sa hilagang bahagi ay sumigaw, Kentsto, talunin mo siya. Manalo ng laban para sa North. Patayin mo siya, Kent. Ikaw ang pinakamalakas na mage. Pagharap sa madamdaming tao, pinunasan ni Kent ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Maalikabok na ang asul na suit sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sumimangot siya kay Ethan at sinabing, well, ikaw ang unang taong nanakit sa akin. Natutuwa ako. Pagkatapos, tumingin si Kent sa kanyang suit at sinabing, ito ang paborito kong suit, at ang mga bituin na may tatak dito ay kumakatawan sa aking mga unang kalaban. Pagkatapos noon, hinubad ni Kent ang kanyang jacket at ipinakita ang kanyang solidong pangangatawan. Aba, natuwa ang mga tao. Inihagis ni Kent ang jacket niya. Agad na tumayo ang lahat ng mga babae sa audience at naghiyawan na parang baliw. Kentsto! 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 Kaway-kaway na sigawan ang umalangaw-ngaw sa buong venue. Si Kent ay nag-hover sa ere at tila nag-e-enjoy sa mga ganoong tagay. Tingnan mo, ito ang aking katanyagan. Susunod, matatalo kita, sisirain kita, at year-okon kita sa ilalim ng aking mga paa. Inunat ni Kent ang kamay at itinuro si Ethan, punong-puno ng mayabang na palaban ang mukha nito. Magseryoso na sana siya. Nagtaas ng kilay si Ethan, tumangala kay Kent, at sinabing, kailangan ng isang tulad mo ng mahusay na latigo, kaya turuan ka ni Daddy ng leksyon. Kabanata 2710. Nagdilim ang mukha ni Kent, at ang aura sa kanyang katawan ay biglang nagngangalit sa panginginig. Ang kasuklam-suklam na lalaki na ito ay talagang naglakas loob na tuyain siya ng ganito. Nililigawan niya si kamatayan. Mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Malamig na tinitigan ni Kent si Ethan sa lupa. Iniunat niya ang kanyang mga kamay, at dalawang asul na magic circle ang lumitaw sa harap ng kanyang mga palad, umiikot sa iba't ibang bilis tulad ng isang 3-layer na gear.
Ang gray blue rune ay kumislap na may kakaibang kinang sa loob ng magic circle. Ipapakita ko sa iyo ang halaga ng pag-provoke sa akin. Napangiti si Kent at galit na sinabi, pumunta sa dagat si Dragon. Splash! Biglang umungal ang dalawang asul na dragon mula sa loob ng magic circle ni Kent at sinuntok si Ethan ng malapad na panga na parang lalabas sila sa dagat. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng mga manunood. Ang lakas ng aura. Anong malakas na kapangyarihan ng katangian ng tubig? Sus! Ang gayong malakas na kapangyarihan ng katangian ng tubig ay dapat na hindi bababa sa isang antas 2S. Haha, nasa panganib si Ethan Clark sa pagkakataong ito. Naghiyawan ng karamihan sa mga nakatayo. Sa kanila, si Kent na ang panalo. Ang mga babaeng supernatural na disipulo ay nahihilo na rin ngayon. Ito ay dahil ang kapangyarihan at paraan na ipinakita ni Kent ay masyadong cool. Sa entablado ng kompetisyon, matamang tinitigan ni Ethan ang dalawang asul na dragon na umuungal sa hangin sa sandaling ito. Ang dalawang asul na dragon ay kumikinang na may kakaibang asul na kinang at ang kanilang mga kaliskis ay malinaw na nakikita, na sumasalamin sa isang nakakagat na ginaw sa sikat ng araw. Ang kanilang mga mata ay asul din, at ang kanilang malalaking panga ay nakabuka, na handang punitin si Ethan. Nawala ang madaldal na ugali ni Ethan, at naging seryoso siya. Ang genetic imprint sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nasilaw din sa Silverlight. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga mata ng madla, hinarangan ni Ethan ang sarili at binato ng suntok ang mga asul na dragon na umuungal at lumipad pababa mula sa himpapawid. Baliw ba siya? Kakalabanin ba niya ang dalawang dragon na iyon gamit ang kanyang hubad na kamao? Baliw siya para gumamit ng brute force laban sa pag-atake ni Kent. Nililigawan niya si kamatayan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong away. Sino siya? Wala siyang lakas o kapangyarihan ng mga patakaran, ngunit bakit niya ako binibigyan ng pakiramdam ng pag-iisip? Habang pinag-uusapan ito ng lahat, nabanggana ng suntok ni Ethan ang dalawang dragon. Boom! Agad na sumabog ang isang energy storm. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga patakaran ay kumalat sa lahat. Sa pagkakataong iyon, binasag ng kamao ni Ethan na tila 1 tonelada ang dalawang dragon sa kanyang harapan. Basag! Kumalat ang mga nakakabasag na tunog mula sa ulo ng mga umuungal na dragon hanggang sa kanilang buong katawan. Sa pagkakabit, ang dalawang dragon ay naging 2 pool ng tubig at bumagsak tulad ng malakas na ulan sa entablado. Ang nakakatakot na presyon ng enerhiya ay dahan-daang nawala. Hindi nagtagal, bumalik sa kailanawan ang entablado. Hindi na nakapagpigil ang audience. Dang! Masyadong malakas yan. Ang lakas ng suntok na ito ay dapat na hindi bababa sa 10 tonelada. Banal na si Asterisk T. Nilabanan niya talaga ang suntok ni Kent gamit ang mga kamao niya. Nakakaloka. Nang hindi na itago ni Ethan ang kanyang lakas at magseryoso, malinaw na nakilala ng audience, kasama na si Ernest at ang iba pa, ang kanyang lakas. Kabanata 2711. Hindi dapat maliitin si Ethan Clark. Iyon ang opinyon ni Ernest, ngunit hindi niya ito sasabihin ng malakas. Lalong tumindi ang lamig sa kanyang mga mata. Sa himpapawid, nang makita ni Kent si Ethan na nagpapakalat ng kanyang atake sa isang suntok, walang displeasure sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, siya ay labis na nasasabik. Ngumiti siya at sinabing, "Very good. Napakalakas mo at kwalipikado kang maging kalaban ko. Sa susunod, gagawin ko. Napakaraming kalokohan. Nagmamadali akong tapusin ang laban." Naiinis na sabi ni Ethan at pinutol ang mapagpanggap na salita ni Kent. Pagkatapos, tumapak siya sa lupa, tumalon sa ere, at binato ng ilang suntok si Kent. Napangiwi si Kent sa inis. Ang maput na lalaking ito ay hindi na pinatapos ang kanyang mga salita. Nang makita ang mga suntok ni Ethan ay agad na hinaila ni Kent ang kanyang distansya. Ang mabilis na asul na mga bola ng tubig ay bumaril mula sa magic circle na parang mga bala, na walang pinipiling pumutok kay Ethan. Ang isang ordinaryong tao ay matatalo sa ilalim ng pag-ataking ito matagal na ang nakalipas. Pagkatapos ng lahat, mahirap labanan ang isang salamangkero sa malapit na labanan. Gayunpaman, hindi umatras si Ethan sa halip ay sumulong. Ilang genetic marks ang lumitaw sa kanyang kanang braso. Tapos, kumikinang ang kamao niya habang sinuntok si Kent sa ere. Hehe, walang kwenta. Ngumisi si Kent habang pinapasadahan siya ng hangin. Sa kanyang palagay, malapit nang bumagsak ang suntok ni Ethan. Wala itong dapat katakutin. Nang makitang babagsak na ang katawan ni Ethan, mas lalong lumaki ang ngiti sa labi ni Kent. Gayunpaman, biglang naghiyawan ang mga manunood. Bigla ding natauhan si Kent. Sa kawalan sa harapan niya, biglang lumitaw ang isang nag-aalab na kamao. Binasag nito ang kanyang asul na bulletproof na depensa at hinaampis siya. Ano ba? Bago pa makapag-react si Kent, nabasag na siya ng nagliliyab na kamao. Boom! Nasabog si Kent ilang metro ang layo.
Ang mga magic circle sa kanyang mga kamay ay hamarang sa espasyo sa kanyang harapan, at ang paghamak sa kanyang mukha ay napalitan ng kalubhaan at kadiliman. Ang kasuklam-suklam na lalaki na ito ay palaging puno ng mga hindi inaasahang galaw. Nang maging matatag si Kent at lalaban na sana, tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Ethan na may malawak na ngiti sa isang pose na parang magpapa-arrow. Ang bagay sa kanyang kamay ay talagang isang metal na bandila mula sa gilid. Pumunta ka. Galit na umungol si Ethan, at ang metal na bandila sa kanyang kamay ay natatakpan ng genetic imprint ng kanyang kanang braso, na nagniningning ng pilak na kinang. Swoosh! Ang metal na bandila ay nag-zoom sa himpapawid tulad ng isang kometa. Nakatitig si Kent sa papalapit na metal na bandila na nanlalaki ang mga mata. Gaano kabilis at kalakas, mabilis niyang ibinuka ang kanyang mga braso at bumuo ng isang kalasag sa kanyang harapan gamit ang mga magic circle. Gayunpaman, ang metal na watawat na inilagay ni Ethan sa kanyang enerhiya ay lumapit sa isang kisap mata. Bang, bang, bang. Sa ilang mga putok, ang metal na bandila ay tumusok sa asul na kalasag na nabuo ni Kent. Tapos, puff! Nang kalahating metro na lang ang layo ng metal na bandila sa kanya, nagsikip ang mga estudyante ni Kent. Nagmamadali siyang umiwas sa gilid. Kaagad pagkatapos, nagspray ang dugo sa hangin habang ang metal na bandila ay tumusok sa kaliwang braso ni Kent. Kabanata 2712. Natahimik ang audience. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata. Tinusok ni Ethan ang kaliwang braso ng isang salamangkero sa isang atake lang. Hinawakan ni Kent ang kanyang dumudugong kaliwang braso sa ere, puno ng killing intent ang kanyang mga mata. Kung wala siyang sapat na karanasan sa pakikipaglaban, hindi niya sana naiwasan ang pag-atake ngayon lang. Sasaksakin na sana ang dibdib niya. Malakas ang lalaking ito. Napakalakas. Ito ang unang pagkakataong sineryoso ni Kent si Ethan. Bilang isang salamangkero, dumistansya na siya sa kalaban, pero pinigilan pa rin siya. Ang kanyang ay simpleng surreal. Sa lupa, galit na tumingin si Ethan kay Kent na nakahawak sa braso niya sa himpapawid. Sabi niya sabay buntong hininga, medyo nawala ang marka ko. Nang marinig ito, galit na galit si Kent. Damn it, ikaw ang nagtatanong eh. Galit na umungol si Kent at gumawa ng magic circle gamit ang isang kamay. Nang akma na siyang umatake, biglang nanliit ang mga mata niya nang makita ang dalawa pang metal na bandila sa kamay ni Ethan sa stage. Ano ba naman? Labag ito sa mga patakaran. Ito ay isang foul. Galit na sigaw ni Kent. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang host na nakatayo sa mataas na platform at umungal, siya ay lumalabag sa mga patakaran. Walang magawa ang host at sinabing, Young Master Stowe, walang mga panuntunan na nagbabawal sa mga contestant na gumamit ng props mula sa competition stage. Whoosh! Dalawang tunog ang nabasag sa hangin. Walang oras na makipagtalo si Kent at mabilis na umatras. Kasabay nito, bumuo siya ng ilang asul na light shield gamit ang isang kamay. Pagkatapos, muli niyang isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan ng mga panuntunan upang bumuo ng isang bilog ng mga kalasag ng tubig sa paligid ng kanyang katawan. Maaaring pabagalin ng water shield ang atake ng kalaban. Puff! Puff! Nang makita ang dalawang metal na watawat na patuloy na tumatago sa asul na liwanag na mga hadlang na nilikha niya, ang puso ni Kent ay nahulog sa ilalim ng lupa. Sa susunod na segundo, ang mga metal na watawat ay dumiretso sa kalasag ng tubig. Nagulat si Kent at mabilis na napaalis. Gayunpaman, isang malamig na boses sa likod niya ang biglang nagsabi, All's fair in love and war. Bakit hindi mo maalala? Huwag kang maabala habang nakikipag-away. Nang mabawi ni Kent ang kanyang katinoan at subconsciously gustong tumakas, huli na ang lahat. Bang! Si Kent ay nagduso ng isa pang kritikal na suntok sa kanyang ibabang likod at sinipa sa lupa mula sa hangin. Boom! Bumagsak si Kent sa entablado at bumuo ng isa pang hugis tao na hukay. Pagkatayo niya ay nasa harapan na niya si Ethan. Nang hindi nabigyan ng pagkakataon si Kent na makatakas, binato ni Ethan ng hook sa baba si Kent at napatumba siya sa lupa. Napakalakas ng pag-atake. Thud! Pinalipad sa ere si Kent gamit ang suntok na ito at bumagsak ng husto sa lupa. Sa isang iglap, namilipit ang mukha niya sa sakit, nabasag ang baba, at dumudugo ang bibig. Sa mga kinatatayuan, tulala na ang lahat. Ito ay simpleng nakakatakot. Si Mage Kent Stowe ay pinalo ng kalaban mula simula hanggang matapos. Holy cow, napakalakas ng lalaking ito. Magpapatalo ba si Kent ng ganito lang? Sok! Masyadong inutil si Kent Stowe. To think na naglagay ako ng 10 milyong taya sa kanya. Ang lalaking iyon ba ay may lakas ng ika-6 na sona? Ang mga talakayan ay maririnig sa lahat ng dako, at may mga tinig pa nga na tumutulig sa kay Kent Stowe sa pakikipaglaban sa isang peking laban. Kabanata 2713.
Sa matataas na kinatatayuan, madilim na ang mukha ni Ernest habang galit na ikinuyong niya ang kanyang mga kamao. Sa stage, nahihirapang tumayo si Kent at umungol sa sakit, damn it. Papatayin kita. Gayunpaman, bago pa siya makagalaw, naglakad na si Ethan at pinaalis siya ng may flying kick. Kaagad pagkatapos, sinundan ni Ethan ang isang suntok sa likod ni Kent. Boom! Natahimik ang mga manunood sa tunog na ito. Masyadong kakilakilabot. Pagkatapos, sumakay si Ethan sa likod ni Kent, hinayla ang buhok niya, at malamig na sinabing, hindi ka ba napakayabang ngayon? Ano naman ngayon? Boom! Isang suntok ang nahulog. Sinundan ito ng isa pang suntok. Nabugbog ni Ethan ang kalaban. Takot na takot ang mga manunood at naawa kay Kent. Isang gwapong binata ang nabugbog. Si Kent Stowe, na marupok sa puso, ay tuluyang nawala sa kanyang marangal na anyo sa sandaling ito. Napaungol siya, "Stop hit me. Inaamin ko ang pagkatalo. Please wag mo na akong patulan." Isang anino ng takot ang lumitaw sa puso ni Kent dahil sa pang-aabuso ni Ethan. Sa sumunod na segundo, kinaladkad ni Ethan si Kent sa bukong-bukong at ibinagsak siya sa entablado ng kompetisyon. Ang mananalo sa ika-4 na laban ay mapupunta kay Ethan Clark ng Timog. Angal ng host. Sa matataas na kinatatayuan, tahimik na nanunood si Philip at walang pakialam na sinabi, "Napakaganda, nanalo na naman tayo." Pagkasabi nito, lumingon si Philip at sinabi kay Ernest, "Villa Master Turner, sorry talaga. Ibinibigay mo lang sa amin ang mga laban. Wala ka namang taya sa labas, diba?" Nang marinig ito, hinampis ni Ernest ang coffee table sa tabi niya sa galit, tumayo, itinuro si Philip, at galit na sinabi, "Young Patriarch Clark, huwag mo akong sir-on. 4 na laban ka lang nanalo. Sa mga sumusunod na laban, hindi pa kumpirmado ang resulta." Galit si Ernest. Nang makita si Kent na inialis ng mga medical staff mula sa entablado, nadurog ang kanyang puso. Damn it, natalo na naman sila. Ito ang ika-4 na laban. Kung magpapatuloy ito, matatapos na ang Disciple Competition ngayong taon. Hindi napigilan ni Leon ang pagtawa. Tuwang-tuwa siya. Ang Southern Supernatural Disciple World ay hindi kailanman naging mapagmataas gaya nila ngayon. "Villa Master Turner, salamat sa lahat," tumayo si Leon at sinabi kay Ernest sa sandaling ito. Galit na lumayo si Ernest sa matataas na kinatatayuan at pumunta sa lounge. Nasa timeout na naman ang kompetisyon. Sa silid pahingahan, si Ernest ay bumagsak at binasag ang lahat. Sumigaw siya, "Damn it. Natalo kami ng 4 na laban." Pinagtatawanan tayo ni Leon Jefferson. Sa isang panig, ang ilang mga patriarka ng mga pamilyang disipulo sa Hilaga ay pawis na pawis at sinabing, "Villa Master Turner, ang Timog ay handa ng husto sa pagkakataong ito. Wala kaming mahanap na anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga kalahok." Wala. Madilim ang mukha ni Ernest habang paikot-ikot sa lounge habang nasa likod ang mga kamay. Pagkatapos, sinabi niya sa ilang patriarch, "Mukhang iyon lang ang magagamit natin." Nang marinig iyon ng ilang patriarka, nang inag ang kanilang mga mukha at sinabing, "Villa Master Turner, sigurado ka bang gusto mong gamitin iyon? Ito ay lubhang nakakapinsala sa kanilang katawan. Isang maling galaw at baka mamatay sila." Nang marinig iyon, malamig na sinabi ni Ernest, "Wala tayong pagpipilian. Kung matalo ulit tayo, mapapahamak ang North." Nagkatinginan ng ilang patriarch, nag-isip sandali, at nagsabing, "Susunod kami sa mungkahi mo." Hindi nagtagal, nagmamadaling pumasok sa lounge ang isang gwardya ng Terrain Villa na may dalang silver case. Binuksan ang malite, at sa loob ay isang hilera ng mga silver syringe na puno ng berdeng likido. Kabanata 2714. Nang makita ang hilera ng mga hirenggilya na puno ng berdeng likido, ang mga mata ni Ernest ay kumislap sa kalubhaan at pagkasabik. Tingnan natin kung paano ka mananalo sa mga susunod na laban." Malamig na sambit ni Ernest nang mas halata ang excitement sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal, ang natitirang ilang kalahok ay naturukan ng likidong ito. Pagkatapos nito, tuwang-tuwang nagtanong si Ernest, "Ano ang pakiramdam mo?" Umiling ang 4 na kalahok at sinabing, "Villa Master Turner, wala kaming nararamdaman." Gayunpaman, habang sinasabi nila iyon, biglang lumitaw ang mga berdeng linya sa kanilang na-inject na mga braso, na kumikinang sa kakaibang berdeng kinang. Napaungol din sa sakit ang 4 na contestant. Ang mga berdeng linya ay kumalat sa kanilang mga braso sa kanilang buong katawan. Sa isang iglap, biglang nagbago ang aura sa kanilang katawan. Ito ay naging lubhang malupit at matindi. Nang makita ang pagbabagong ito, natuwa si Ernest at masayang sinabi, "Tapos na." Nagpatuloy ang kompetisyon. Sumigaw ang host, sa ika-5 laban, si Rick Davenport ng South ay makakalaban ni Todd Huff ng North. Eto na, nakangiting nakaupo si Philip sa matataas na kinatatayuan.
Ngumuso si Ernest at sinabing, Young Patriarch Clark, pasensya na, pero kukunin natin ang laban na ito. Ngumiti si Philip at sinabing, Villa Master Turner, kung tama ang pagkakaalala ko, sinabi mo ang parehong bagay sa unang apat na laban. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Ernest ngunit mabilis na nag-relax at sinabing, let's wait and see, then. Nang marinig ito, medyo naging solemn na ang ekspresyon ni Philip. Si Ernest Turner ay hindi gaanong kinakabahan at madaldal tulad ng dati. Sa halip, mukha siyang napakalmado at composed. Tumingin si Philip sa gilid ni Leon at nagtanong, sino itong Todd Huff? Sabi ni Leon, Young Patriarch Clark, hindi talaga malakas si Todd Huff. Siya ay isang disipulo ng ikalimang zone at dapat ay nasa paligid ng mid-realm. Hindi ko rin maisip kung bakit siya pinaponte ni Ernest sa stage. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip at tinignan si Ernest nang may pagtataka. May trick kaya si Ernest? Si Philip ay may magaspang na ideya ng mga kasanayan ni Rick ngunit walang ideya sa mga limitasyon ng kanyang aktwal na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa wakas nagsimula na, hindi ba't si Todd Huff ay alagad ng ikalimang zona? Mas mahina siya kaysa sa naunang Kensto. Bakit nila siya pinalitan? Oo, hindi ko maintindihan. Sumuko na ba ang Terrain Villa? Sa mga stand, nag-usap ang mga manunood. Natahimik si Ernest nang marinig ito. Pinalitan niya si Todd Huff dahil ang kanyang mga katangian at gene ang pinakamahusay na tugma para sa likidong iyon. Sa matataas na kinatatayuan, malamig ding sinabi ng mga patriarka ng ilang pamilya sa Hilaga, Maaaring natalo kami sa mga unang laban, ngunit tiyak na mananalo kami sa isang ito. Ang potensyal ni Todd ay hindi masyadong masama. Dagdag pa sa pagpapasigla ng bagay na iyon, ang kanyang aktwal na lakas ay dapat nasa maagang yugto ng ika-6 na zona. Ang Evolution Reagent ay ang pinakabagong produkto na binuo ng Nonagon. Ito ay nakatarget sa mga di mahusay na alagad upang mapaunlad ang kanilang mga katawan at mapakinabangan ang kanilang potensyal. Ang produktong pananaliksik na ito ay sinubukan ng lihim at gumawa ng magagandang resulta. Gumasto si Ernest ng bomba para makakuha ng 4 na dosis. Sa makatuwid, kailangan niyang manalo sa susunod na 4 na laban. Anong antas ang Rick Davenport? Mukha siyang ordinaryo. Hehe, at this point, do you still think na napaka-ordinaryo ng mga tao sa South? 4 na sunod-sunod na laban ang kanilang napanalunan. Kabanata 2715. Ang pahayag ay nagpaalala sa lahat, at itinoon nila ang kanilang mga tingin kay Rick na nakatayo na sa entablado ng kompetisyon. Si Rick ay nakasuot ng itim na ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay walang pakialam. Kaagad pagkatapos, tumapak din si Todd Huff sa entablado. Siya ay isang malaki at matipunong lalaki. Mataba siya at matipuno ang pangangatawan. Ang kanyang itaas na katawan ay hubad, at siya ay isang ulo na mas mataas kaysa kay Rick, isang malaking tao na halos 2 metro ang taas. Todd Huff. Ito ay Todd Huff. Aba, bakit parang ibang tao si Todd? Nanaginip ba ako? Hindi, ganoon din ang nararamdaman ko. Mukhang mas maitim at malubha siya. Kasunod ng talakayan ng mga tao, tumayo si Todd sa harap ni Rick na may panunuya at gumawa ng thumbs down na kilos. Sabi niya, baliin ko yung leeg mo. Panipi. Malamig na sumulyap si Rick kay Todd, na mas matangkad sa kanya ang ulo, at sinabing, hindi mo kaya. Napatingin ang mga audience sa stand kay Rick at ang malamig na pagmamataas sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Todd ay parang isang galit na hayop habang siya ay sumigaw, ikaw ay isang tao na kahit na walang lakas at kapangyarihan ng mga patakaran. Anong karapatan mong sabihin na hindi ko kaya? Umiling si Rick at sinabing, ito naman. May naramdaman akong pamilyar na aura mula sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, gumamit ka ng isang uri ng reagent na nagpapaganda at nagpapasigla ng potensyal. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Todd. Pagkatapos ay sinabi niya ng may panunuya, marami kang alam, ngunit tiyak na mamamatay ka. Personal kong pupugutin ang iyong ulo at sisipain ito na parang bola palabas dito sa harap ng lahat. Bang! Sa sinabi nito, pinagsuntok ni Todd ang kanyang mga kamao at isang muffled sound ang lumabas. Kasabay nito, ang nagngangalit na presyon ng enerhiya ay tumalon din mula sa kanyang katawan. Walang pakialam na tumingin si Rick kay Todd, umiling, at bumantong hininga, nako, may fatal flaw ang mga reagents na iyon. Hindi nila ma-evolve ang lakas ng iyong utak. Lalakas ang iyong lakas, ngunit ang iyong reaksyon ay bababa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Todd ang sinabi ni Rick. Swish! Sinuntok niya si Rick sa galit. Boom! Nawala si Rick sa lugar sa isang iglap. Ang suntok ni Todd ay tumama ng husto sa entablado ng kompetisyon at bumuo ng isang malalim na hukay sa pagsabog ng mga durog na bato. Nang mag-react siya ay nakatayo na si Rick ilang metro ang layo sa kanya, pinananatili pa rin ang poster ay habang naka-cross arms. Masyadong mabagal, sabi ni Rick.
Ang pangungusap na ito ay nagpagalit kay Todd. Sa isang dagandong, muling sinugod ng kanyang malaking katawan si Rick. Sabay suntok at sipa. Beef, putok, putok. Sumabog ang lahat ng uri ng ingay sa entablado. Gayunpaman, si Rick ay umiwas sa buong entablado na parang isang maliksi na unggoy. Hindi matamaan ni Todd ang kabilang partido. Bukod dito, sa simula pa lang, napanatili ni Rick ang parehong posture. Napansin din ng audience na espesyal ang mga galaw ni Rick. Tila may hangin sa ilalim ng kanyang mga paa upang tulungan siyang makaiwas ng tumpak. Hindi niya mapigilan. Bilang isang assassin, instinct niya ang mga galaw ni Rick. After a few rounds, halatang medyo naiinis si Todd. Damn it, clown ka. Tumigil ka sa pagtalon at kalabanin mo ako. Umungol si Todd, puno ng galit ang kanyang mga mata. Nagkibit balikat si Rick at sinabing, dahil nag-request ka, sasagutin kita. Sa sinabi nito, swoosh, 10 figure ni Rick ang biglang lumitaw sa paligid ni Todd sa entablado. Ang mga figure na ito ay may parehong mga ekspresyon ng mukha, paggalaw, at maging ang nakatayong posture. Parang projection lang sila. Nagulat ang mga manunood sa eksenang ito. Tumayo si Ernest na kinakabahan at sinabing, Fusha Martial Art. Kabanata 2716. Sa entablado ng kompetisyon, ipinakita ni Rick ang sikat na Fusha Martial Art technique. Nasilaw ang lahat sa audience sa 10 figure ni Rick sa stage. Alin ang tunay? Nagdilim ang mukha ni Ernest nang makaramdam siya ng krisis. Hindi niya inasahan na ang hindi kilalang Rick Davenport ay pinagkadalubhasaan ng advanced martial art ng Fusha. Nilinggan niya si Philip na walang pakialam na nakaupo habang naka-cross legs. Sumilay ang puot sa kanyang mga mata habang kumaway siya sa kanyang mga nasasakupan at sinabi sa mahinang boses, pakilusan ang lahat ng mga taong inayos namin sa paligid ng lungsod. Kapag natalo tayo sa kompetisyong ito, gagawa tayo kaagad ng hakbang. Kahit sino pa yan, patayin silang lahat. Oo, sumagot naman ang subordinate at umalis na sa venue. Sa stage, galit na nakasimangot si Todd habang nakatitig sa 10 figure ni Rick sa paligid niya. Damn it, anong kakaibang teknik ito? Tumayo si Rick sa parehong lugar, tumingin kay Todd sa stage center, at sinabing, hindi kita kalaban. Kahit nagamit mo na ang reagent na iyon, hindi pa rin. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Todd habang galit na sumigaw ng, mapangahas. With that said, binato niya ng suntok ang isa sa mga doppelganger ni Rick. Gayunpaman, ginawa lamang ng suntok na ito ang doppelganger na umindayog ng kaunti bago dumaan ang kamao ni Todd sa aparisyon. Damn it, galit na galit si Todd at sinimulang durugan ang 10 figure ni Rick ng buong lakas. Gayunpaman, pinili niya ang peking isa sa bawat pagkakataon. Ito, boom! Yung isa, boom! Sa isang iglap, marami pang malalalim na hukay ang sumabog sa entablado. Pagkatapos ng isang round ng smashing, Todd hindi natagpuan ang tunay na katawan. Sa entablado, wala sa 10 figure ni Rick ang totoo. Body, nandito na ako. Biglang bumagsak ang malamig na figure sa ulo ni Todd. Tumangala siya at nakita ang isang figure na mabilis na bumababa sa hangin. Ang kanyang mga binti ay malapit nang ihampas sa ulo ni Todd. Galit na umungol si Todd, itinaas ang kanyang mga braso, at hinaranggan ang pag-atake. Boom! Sa isang iglap, isang shockwave mula sa banggaan ang nagdulot ng alikabok at graba. Sa sandaling bumangga ang mga paa ni Rick sa mga braso ni Todd, sumabog ang nakakasilaw na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay umalangaw-ngaw mula sa gitna ng banggaan at tumangay sa mga manunood. Ang isang layer ng mga tile sa sahig ay itinaas mula sa entablado. Pilit na pinipigilan ni Todd ang presyon mula sa itaas ng kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso. Ang napakalaking presyon ay tumimbang ng 1 tonelada. Si Todd ay nabalisa, at ang mga kalamnan sa buong katawan ay naninigas sa sandaling ito. Nagsimulang lumitaw ang isang layer ng malabong berdeng linya sa buong katawan niya. Nagsimula nang magkabisa ang reagent na kinuha niya kanina. Dagandong. Galit na umungol si Todd at itinaas ang kanyang mga braso, pinaalis si Rick mula sa itaas ng kanyang ulo. Tumalon si Rick sa hangin, umikot ng ilang pag-ikot, at tuloy-tuloy na damapo sa lupa. Sa gitna ng entablado na natatakpan ng alikabok, dahan-daang lumitaw ang isang matipunong figure. Isang pares ng malahayop na berdeng mata ang nakatitig kay Rick. Inilabas ba ito? Napakunot ang noo ni Rick nang dumaan ang lamig sa gilid ng kanyang mga mata. Kabanata 2717. Dagandong. Biglang umalangaw-ngaw ang malahayop na dagandong sa buong venue. Ang dagandong na ito ay nakabingi sa mga tainga ng lahat. Nang tumira ang alikabok, sa wakas ay nakita na ng lahat ang entablado. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Todd ay natatakpan ng isang layer ng berdeng linya.
Ang kanyang mga mata ay naging kakaibang emerald green, at ang aura sa kanyang katawan ay naging lubhang mabangis. Siya ay isang buong antas na mas mataas kaysa dati. Ang mas nakakatakot, ang kanyang aura ay napakakakaiba, nakakakilabot, at nakakatakot. Napuno ng takot ang mga manunood. Paano biglang naging malakas si Todd Huff? Ano ang mga bagay na iyon sa kanya? Hindi ko alam. Parang isang espesyal na pagbabago ang nagpalakas sa kanya. Medyo nakakatakot, hindi ko maisip ang sitwasyon. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, nakahinga ng maluwag si Ernest sa matataas na kinatatayuan. Na-activate na rin sa wakas. Walang alinlangan sa magiging resulta ng laban na ito noon. Nang makita ang eksenang ito, kumislap ang mga mata ni Philip at nagtanong, William Master Jefferson, ano ang nangyayari? Natigilan din si Leon sa mga espesyal na pangyayari sa entablado. Bumangon siya sa galit, itinuro si Ernest, at umungal, William Master Turner, hinayaan mo talaga ang mga contestant na kunin ang reagent na iyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang gagawin ng mga reagent sa kanilang mga katawan? Hindi ka ba nag-aalala kung may mangyari sa kanila? Ngumuso si Ernest at sinabing, gagawin ko ang lahat para manalo. Nang marinig ito, ikinuyom ni Leon ang kanyang mga kamao sa galit at sinabing, baliw ka. Humalaklak si Ernest at sinabing, William Master Jefferson, kung ayaw mong masugitan o mapatay ang kalahok sa entablado, dapat mong aminin kaagad ang iyong pagkatalo kung talagang kumilos si Todd, hindi si Rick Davenport ang kakampi niya. Kumunot ang noo ni Leon, tumingin kay Philip, at sinabing, Young Patriarch Clark, hindi natin may pagpapatuloy ang laban na ito. Si Todd Huff ay kumuha ng isang espesyal na reagent, at ang kanyang kabuuang lakas ay tumaas sa isang bagong antas. Bukod dito, siya ngayon ay sobrang agresibo at uhaw sa dugo. Hindi siya titigil sa pakikipaglaban hanggat hindi niya napatay ang kanyang kalaban. Nasa panganib si Mr. Davenport. Nang marinig ang sinabi ni Leon, kumunot ang noo ni Philip at tumingin kay Rick at Todd, na nag-aaway na sa stage. Gaya ng binanggit ni na Ernest at Leon, nasa riktibong estado si Rick. Patuloy niyang iniiwasan ang mga pag-atake ng kabilang partido. Ilang suntok pa ang dinanas niya. Ang sitwasyon ay medyo halata. Matatalo si Rick. Tumingin si Leon sa entablado at mabilis na sinabi, Young Patriarch Clark, walang oras. Aminin na natin ang pagkatalo o si Mr. Davenport ay malalagay sa matinding panganib. Gayunpaman, mataimtim na tiningnan ni Philip si Rick na binubugbog sa entablado. Bigla siyang tumayo, kinuha ang loudspeaker mula sa mga kamay ng kanyang mga tauhan sa likuran niya, at sumigaw, bibigyan kita ng 100 milyon. Bibigyan kita ng 100 milyon. Agad na umalangaw-ngaw sa buong venue ang sinabi ni Philip at umalangaw-ngaw. Sa entablado, nang marinig ni Rick ang pangungusap na ito habang nakikipaglaban kay Todd, isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang buwan. Kasabay nito ang pagkislap sa kanyang mga mata ng fighting intent. Sinuntok niya si Todd at sinabing, I'm sorry. Sa halagang 100 milyon, bababa ka na. Boom! Biglang lumipat si Rick mula sa depensa patungo sa pag-atake. Tumigil siya sa pag-atres at sinalubong niya ang suntok ni Todd gamit ang sarili niyang suntok. Dumagundong. Nagsalpukan ng kanilang mga kamao. Isang nakakasilaw na pagbabago-bago ng enerhiya at isang nakakatakot na aura ang sumabog. Akala ng lahat ay ipapalipad si Rick. Gayunpaman, nabigla sila nang makitang si Todd, na nanguna, ay lumipad sa halip. Malakas siyang bumagsak sa entablado, nahulog sa gilid, at halos gumulong. Kabanata 2718. His. Napabuntong hininga ang lahat. Ito ay talagang hindi inaasahan. Si Rick, na kanina pa binugbog, ay biglang sumabog matapos marinig ang tungkol sa 100 milyon. Walang pakialam na pinalakpakan ni Rick ang kanyang mga kamay at tumingin kay Todd, na natamba dahil sa suntok at hindi na makatayo. Pagkatapos, ibinoling niya ang kanyang ulo at ngumisi kay Philip sa matataas na kinatatayuan. Inilibot ni Philip ang kanyang mga mata sa kanya, umupo, at sinabi, gusto pa rin ng taong ito na mangikil ng pera mula sa akin sa oras na ito. Hindi makapaniwalang tumingin si Leon bago siya natauhan. Hindi naman mahina si Rick Davenport. Sa kabilang banda, sumimangot si Ernest. Hindi niya inaasahan ang pagpapalakas ng kapangyarihan mula kay Rick sa oras na ito. Ano ang nangyayari dito? Young Patriarch Clark, nanlaloko ka. Galit na tinuro ni Ernest si Philip at umungol. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, William Master Turner, kung ang alok kong 100 milyon ay maituturing na pagdaraya, magagawa mo rin iyon. Bakit hindi natin ikumpara kung sino ang mas mayaman? Nang marinig ito, naikuyom ni Ernest ang kanyang mga kamao sa galit. Anong biro? Ang paghahambing ng kayamanan sa pamilya Clark ay isang gawa ng kapahamakan. Kung hindi dahil sa pamilya Berry at sa Nonagon, hinding-hindi aasa si Ernest na makakalaban ni Philip. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian ngayon.
Ngumuso si Ernest at umupo. Malungkot niyang tinitigan si Todd sa entablado, kinuha ang loudspeaker sa mga kamay ng lalaki sa likod niya, at umungol, "Todd Huff, tumayo ka. Hindi ka pwedeng mahulog. Labanan mo siya hanggang manalo ka." Sa stage, dahan-daang bumangon si Todd at binaluktot ang dagwang kamao. Sa ilalim ng stimulation ng reagent, ang kanyang cell regeneration ay umabot na sa tuktok nito, at ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling. Pinisil niya ang kanyang kamao at tiningnan ang gumaling na kamao. Na may malupit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na buong oras mo pang tinatago ang iyong lakas. Napakahusay. Natutuwa akong makatagpo ng isang mahigpit na kalaban na katulad mo. Pero sa susunod, babayaran mo ang ginawa mo ngayon." Umungol si Todd. Sa antas na ito ng cell regeneration, hindi natatakot si Todd sa anumang atake o pinsala. Pagkasabi niyon ay tumapak siya sa lupa at bumangga kay Rick na parang napakalaking bundok. Sa isang iglap, sumiklab muli ang isang nakasisindak na labanan. Sina Rick at Todd ay nahuli sa isang labanan na mas matindi kaysa sa mga nakaraang laban. Habang lumalaban si Todd, mas aktibo ang reagent sa kanyang katawan. Sa halip na lumiit, mas naging matindi ang kanyang combat power. Si Rick ay unti-unting nagbago mula sa pagiging kalmado hanggang sa pagiging pasibo. Nagpatuloy ang laban ng 10 minuto. Biglang sinuntok ni Todd si Rick sa tiyan at pinalipad ito. Mabilis na tumayo si Rick, pinunasan ang dugong damanak sa gilid ng kanyang bibig, at humihingal. Mariin niyang tinitigan si Todd na puno ng fighting intent. Ang layunin ni Todd sa pakikipaglaban ay umabot na sa pinakamataas. Tulad ng isang gorilla na may taas na 2 metro, ang kanyang matipunong figure ay nagbigay sa mga tao ng matinding pang-aapi. Nang may panunuya, itinaas niya ang kanyang daliri, itinuro si Rick, at sinabing, "Patay ka na." Boom! Sa sinabi nito, sinuntok niya ang tiyan ni Rick ng nagngangalit na lakas at presyon ng enerhiya. Ang suntok na ito ay naglalaman ng lahat ng lakas at kapangyarihan ng mga panuntunan ni Todd. Sa tulong ng Earth Attribute, ang suntok na ito ay napakabigat, na tumitimbang ng 25 tonelada. Naramdaman din ng madla ang matinding bakbakan at hangarin ng pagpatay mula sa suntok ni Todd. Nakuha niya ito. Siguradong matatalo si Rick. Hindi matatalo ang suntok ni Todd. Sobrang lakas. Kahit na ang isang disipulo sa tuktok ng ika-6 na zona ay kailangang umiwas sa kapangyarihang ito. Ang North ay sa wakas ay mananalo sa isang laban. Sa matataas na kinatatayuan, ngumiti rin si Ernest at nakahinga ng maluwag. Sa wakas sila ay mananalo. Kabanata 2719. Sa wakas ay nakakuha sila ng posporo sa bag. Akala ng halos lahat ay matatalo si Rick sa suntok na ito. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Philip. Sa entablado, namumula ang mga mata ni Rick habang matamang nakatitig sa papasok na suntok ni Todd. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Marahang bumulong si Rick, 3, 2, 1. Katatapos lang magsalita, biglang sumimangot si Todd na parang may kutob. Sa kritikal na sandali, nawala si Rick sa lugar. Nahulog din sa manipis na hangin ang suntok ni Todd. Iniwasan ito ni Rick. Sigaw ng audience. Sa sandaling umiwas siya, tumalon si Rick sa hangin sa likod ni Todd. Pagkatapos, nahulog siya mula sa langit at sinipa ang likod ni Todd ng napakalakas. Boom! Ibinuhos ni Rick ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya. Sa ilalim ng suntok na ito, nabasag ang likod ni Todd sa isang malakas na kaluskos at bumagsak siya sa lupa, na naging hugis tao na hukay. Natahimik ang audience. Lahat ay nanood ng eksenang ito nang hindi makapaniwala. Panay ang paglapag ni Rick at hinihingal. Tiningnan niya ang hugis tao na hukay sa lupa na nabugan ng isang sipa. Dumyugo ang buong Todd habang nakahiga sa hukay. Sa mukha na puno ng hinanakit, mahina siyang nagtanong, paano naging ganito ang mga bagay. Tumayo ng tuwid si Rick, na pabuntong hininga, at sinabing, nasabi ko na noon na ang reagent na ito ay may mga kapintasan. Kahit na ang iyong lakas ay bumuti, ang iyong mga reflexes ay hindi pa. Sa halip, pagkatapos na ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay may tulak sa rurok, ang iyong reaksyon ay hihinto. Iyan ang pinaka-fatal na kapintasan mo. Hahaha. Tawa ng tawa si Todd. Kaya, nag-defense mode ka para lang patuloy akong pasiglahin at hayaan ang aking combat power na umabot sa rurok. Tumango si Rick at sinabing, tama. Di nagtagal, dumating ang mga medikal na kawani, at pagkatapos ng nagkakaisang desisyon ng lahat, hindi na naipagpatuloy ni Todd Huff ang laban. Si Rick Davenport ang nagwagi sa round na ito. Ibinaba si Todd sa stage sa isang stretcher ng mga medical staff. Umakyat sa stage ang host at umungal. Ang mananalo sa ika-5 round ay mapupunta kay Rick Davenport ng Timog. Tuwang-tuwa ang mga tao. 5 sunod-sunod na panalo. Binaligtad ni Rick Davenport ang tubig. Isa itong himala.
Sa matataas na kinatatayuan, kasing dilim ng kalaliman ang mukha ni Ernest. Hindi siya makapaniwala na natalo si Todd Huff sa kabila ng pagkuha ng reagent. 5 sunod-sunod na round ang natalo nila. Kahit na nanalo sila sa lahat ng mga sumusunod na laban, ito ay isang tabla. Sa kompetisyong ito, walang pagkakataong manalo ang North. Ito ay ang pinakamalaking insulto. Binasag ni Ernest ang coffee table sa tabi niya ng isang galit na suntok, malamig na ngumuso, at umalis kasama ang kanyang mga tao. Ang kompetisyon ay napos muli. Sa lounge, galit na sumigaw si Ernest, dumating na ba sina Young Master Barry at Young Master Singer? Sa sandaling ito, biglang pumasok ang gwardya sa labas ng pinto at sumigaw, William Master Turner, Young Master Barry at Young Master Singer ay nandito na. Kabanata 2720. Nang marinig ito, lahat ay nagtipon sa paligid ng pinto at magalang na tumayo sa magkabilang panig. Sa pangunguna ni Ernest, hinintay nila ang pagdating ni Auric Singer at Stanley Berry. Maya-maya pa, pumasok na sila sa lounge. Young Master Berry, Young Master Singer, bati ni Ernest sa kanila. Malamig na bumantong hininga si Stanley at naglakad sa crowd. Umupo siya sa upuan na may malamig na ekspresyon at sinabing, ilang laban na ba ang napanalunan mo? Nang marinig ang tanong na ito, naging malamig ang kapaligiran sa buong lounge. Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang nang ahas na sumagot. Malamig na pawis din ang bumalot sa noo ni Ernest. Matagal siyang nag-alinlangan na walang lakas ng loob na magsalita. Nang makita ito, sumimangot si Stanley at sinabing, 4 na laban. Umiling si Ernest. 3. Umiling muli si Ernest. Ilang eksaktong tugma. Nawala ng pasensya si Stanley at nagtanong. Matagal na nag-alinlangan si Ernest bago niya sinabing, Young Master Barry, wala na tayong panalo sa ngayon. Ano? Nang marinig iyon, napangiwi si Stanley at sinabing, nawala mo silang lahat. Tumango si Ernest at napaluhod sa sahig. Sumunod din ang mga pinuno ng mga pamilyang alagad sa likuran niya. Young Master Barry, ikinalulungkot kung binaygo kita, ngunit masyadong tusaw si Philip Clark. Nakahanap siya ng ilang katulong mula sa isang lugar, at lahat sila ay napakalakas. Kahit isang contestant na kumuha ng reagent ay natalo. Panik na paliwanag ni Ernest. Madilim ang mukha ni Stanley, at malamig niyang sinabi, ano ba talaga ang nangyayari? Pagkatapos nito, sinabi ni Ernest kay Stanley ang lahat tungkol sa kompetisyon. Pagkatapos makinig, kinuha ni Stanley at Auric ang listahan ng kalahok mula kay Ernest. Nang makita ni Stanley sina Ethan at Rick sa listahan, naningkit ang kanyang mga mata habang sinasabing, hindi katakatakang natalo ka sa dalawang ito. Gayunpaman, bakit hindi ko narinig ang tungkol sa mga nauna? Sabi ni Ernest, Young Master Barry, lahat ito ay mga kalahok na dinala ni Philip. Hindi rin namin narinig ang tungkol sa kanila, ngunit ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay kamangha-mangha. Tumango si Stanley at tinanong si Auric sa gilid, may tiwala ka ba sa pakikipaglaban kay Fennel Lay? Malamig na sumengot si Auric at sinabing, ang gusto kong makalaban ay si Philip Clark. Para sa pagpatay sa aking ama at pagsira sa aking buong pamilya, kailangan kong patayin siya gamit ang aking sariling mga kamay. Ngumiti si Stanley at sinabing, kapag nanalo ka, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Tumango si Auric at sinabing, may away din si Fennel Lay sa pamilya kong Singer. Dahil magkalaban kami, papatayin ko siya at makuha ang unang tagumpay. Sa sinabi nito, tumingin si Auric kay Ernest at sa iba pa na may panghahamak sa mga mata. Para talagang matalo ng 5 sunod-sunod na laban, talagang nagsumikap si William Master Turner, nanunuya si Auric. Galit na ikinuyom ni Ernest ang kanyang mga kamao ngunit walang lakas ng loob na umimik. Hindi siya in good terms with the Singer family. Siya ang pinakamasaya sa pagkamatay ni Jenkins Singer. Gayunpaman, ngayong nandito na si Auric, hindi siya nang ahas na umalis sa linya. Kung tutuusin, ang nasa harap niya ay isang hari ng mga alagad. Tama ang pagpuna mo, Young Master Singer. Hindi maganda ang pamumuno ko sa team. Tumango si Ernest at pilit na ngumiti. Malamig na bumantong hininga si Auric, lumabas ng lounge, at sinabing, susunod na laban. Tumayo na rin si Stanley at naglakad patungo sa matataas na kinatatayuan. Kabanata 2721. Mabilis na sinundan ni Ernest at ng mga pinuno ng Northern Disciple family si Stanley. Maya-maya, dumating sina Stanley at Auric sa matataas na kinatatayuan. Nabangga nila si Philip, at ang dalawang partido ay nagharap sa isa't isa mula sa dalawang dulo. Ngumuso si Stanley at sinabing, Young Patriarch Clark, congratulations for taking 5 consecutive wins. Anong sorpresa? Ngumiti si Philip at tumingin kay Auric sa tabi ni Stanley. Sabi niya, Young Master Barry at Young Master Singer, handa ka na bang umakyat sa entablado? Ngumiti si Stanley at sinabing, kailangan nating manalo ng isang round, tama ba?
Natatakot akong bigan ka, young Master Berry. Ang susunod na 5 laban ay sa amin pa rin, pakli ni Philip, hindi na siya pinalampas. Nang marinig ito, agad na sumangot si Auric at sinabing, Philip Clark, huwag kang kampante. Sana ay makaligtas ka sa laban kay young Master Berry para ako mismo ang makatapos sa iyo. Nagtaas ng kilay si Philip at sinabing, as you wish. Siguradong mabubuhay ako ng maayos. Muling nagpatuloy ang kompetisyon. Magsisimula na ang ika-6 na round. Umakyat sa entablado ang host, na agad na hinarap. Ang lahat ng malalalim na hukay ay napuno at naibalik bilang bago. Ang ika-6 na round ay opisyal na magsisimula sa Fennel Lay mula sa timog laban sa Auric Singer sa harap ng Hilaga. Kasunod ng announcement ng host, tuwang-tuwa ang audience. Sa partikular, ang mga manunood sa hilagang bahagi ay tila naglalabas ng kanilang mga pagkabigo sa mga nakaraang pagkatalo sa kanilang mga tagay at hiyawan. Si Auric Singer, ang pinakamatandang young master ng Singer family. Nakabangon na siya sa wakas. Si Auric ang mananalo dito for sure. Isa siyang kingship holder, hindi isang taong may kukumpara ng mga kalahok sa mga nakaraang laban. Nakakatuwa ang labanan ng mga hari. Sa wakas makikita ko na rin. Kasunod ng mga tagay at sigawan ng mga tao, tumayo si Auric sa entablado na nakasuot ng berdeng casual na damit. Ang kanyang figure ay matangkad, tuwid, mapagmataas, at malaya na parang sibat. Nakatayo doon, tila hindi siya magagapi. Auric Singer. Auric Singer. Mahigit kalahati ng audience ang sumigaw ng pangalan ni Auric na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Si Fennel naman, naglakad siya papunta sa stage pero walang pumalakpak o tumawag sa pangalan niya. Iyon ay dahil siya ay napaka-ordinaryo na walang nakakakilala sa kanya. Si Auric, sa kabilang banda, ay sikat sa buong Northern Supernatural Disciple World. Maging ang mga disipulo ng Southern Supernatural Disciple World ay medyo nabigla nang marinig ang pangalan ni Auric. Umakyat si Fennel sa entablado at tumingin sa paligid sa nagkakagulong mga tao. Noong unang panahon, siya rin ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Gayunpaman, mula nang umalis siya sa Nonagon at itinatag ang Hall of the Sun sa kanluran, ang kanyang reputasyon sa bansa ay tuluyan nang nawala. Iilan lang ang nagbanggit sa kanya dito. Tumayo si Auric habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin kay Fennel sa kabilang banda, at sinabing, Fennel Lay, narinig kita. Sa sandaling ang hari ng ika-5 sona, ang iyong pangalan ay nasa monumento ng bayani sa Nonagon. Gayunpaman, iyon lang ang nakaraan dahil ang pangalan ko ay nasa itaas ng iyo sa monumento ng bayani. Nang marinig ito, nagkibit balikat si Fennel at nakangiting sinabi, mukhang mas makapangyarihan ka sa inaakala ko. Karangalan mo na maukit ang iyong pangalan sa monumento ng bayani. Tama na yan. Ito ay aking karangalan, hindi sa iyo. Bilang isang taksil ng Nonagon, wala ka ng karapatang iwan ang iyong pangalan sa monumento na iyon. Ngayon, papatayin kita gamit ang aking mga kamay at walang makakaalam ng iyong nakaraan. Malamig na sabi ni Auric. Nagtaas ng kilay si Fennel at sinabing, ang pamilya ng Singer ay mayabang gaya ng dati. Iniisip ko talaga kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Bago ito, nais kong kumpirmahin ang isang bagay. May kinalaman ba ang pamilya mong Singer sa nangyari sa kapatid ko noon? Sabi ni Auric, dahil alam mo na, bakit nagtatanong? Nang marinig ito, huminga ng malalim si Fennel at sinabing, kung ganoon, maaari ka lamang mamatay sa aking mga kamay. Sa sinabi nito, isang pulang espada ng pagiging hari ang biglang lumitaw sa langit. Kabanata 2722. Ang espada ng paghahari ni Horus ay kumikinang ng maliwanag sa nakakapasong pulang alon habang ito ay nakabitin sa hangin. Sa isang iglap, natakpan ng kingship energy field ang buong venue. Natahimik ang paligid. Ang lahat ng hiyawan at tagay ay tumigil sa kawalan. Napatulala ang lahat ng manunood. Kinakabahan silang lumunok, at puno ng malamig na pawis ang kanilang mga noo. Nakatitig ang lahat sa malaking pulang espada ng paghahari sa langit. Si Fennel Lay ay isa ring kingship holder. Boom! Sumabog ang audience. Ang labanan sa pagitan ng dalawang hari. Nakakatakot. Lumampas ito sa kanilang mga inaasahan para sa Fennel. Akala nila isa lang siyang ordinaryong alagad, pero isa pala siyang hari. Ang laban na ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang hari. Sus, ano ba tong nakita ko? Siya rin ay hari ng mga alagad. Hindi ka panipaniwala. Sobrang nakakakilig. Isang away sa pagitan ng dalawang hari. Ang susunod na laban ay magiging kahanga-hanga. Ngunit kailan pa lumitaw ang isang may hawak ng paghahari sa timog? Walang humpay ang usapan ng lahat. Sa matataas na kinatatayuan, natarante si Ernest nang makita niya ang espada ng pagkahari ni Fennel. Bumantong hininga siya, may hawak ng kingship, Fennel Lay, siya na. Biglang napatingin si Ernest sa walang pakialam na si Philip sa gilid. Lumiwanag ang kanyang isip.
Kung tama ang hula niya, si Fennel ang haring nawala sa bansa ilang taon na ang nakararaan. Hindi siya namatay ngunit bumalik sa oras na ito. Sa sandaling ito, tumingin si Philip kay Ernest na ang mukha ay madilim at balisa. Sabi niya, William Master Turner, huwag kang mabalisa. Manood ka na lang ng laban. Nang marinig ito, ikinuyom ni Ernest ang kanyang mga kamao, tumingin kay Stanley sa kanyang tagiliran, at sinabing, Young Master Barry, siya ay. Bahagyang ngumiti si Stanley at sinabing, alam ko. Kalma lang at panoorin ang laban. Nang marinig ito, natahimik si Ernest at tumutok sa entablado. Napakahalaga ng laban na ito. Kung nanalo si Auric, babalik sila. Kung nanalo si Fennel, hindi na kailangang ipagpatuloy ang mga sumusunod na laban. Sa stage, nang makita ni Auric ang Sword of Kingship ni Fennel, hinisyon niya ang kanyang aura. Biglang, lumitaw ang isang bagong espada ng pagiging hari na kabaligtaran ng pulang espada ng pagkahari ni Fennel sa kalangitan. Ang bagong espadang ito ng pagiging hari ay lavender na may mga guhit na lilang na umiikot sa paligid. Ang dulo ng espada ay isang mabangis na lilang chimera na nakabuka ang mga panga. Ang espada ay parang ngipin. Nang lumitaw ang espadang ito ng paghahari, muling sumabog ang mga manunood. Purple Chimera King. Iyon ang honorary title ni Auric. Sabay-sabay, bumungad din ang Kingship Energy Field ni Auric sa buong venue. Ang venue ay nahati din sa dalawa ng Kingship Energy Field na kulay pula at purple. Fennel Lay, ang pulang Dragon King, natutuwa akong makipaglaban sa iyo, malamig na sabi ni Auric na may malakas na hangarin sa pakikipaglaban. Bahagyang sinabi ni Fennel, kaya, ang lilang chimera na ipinanganak noon ay ikaw. Napataas ang kilay ni Auric at sinabing, hindi, nagkakamali ka. Ang kapangyarihan ng pagiging hari ng Purple Chimera na ito ay talagang pag-aari ng iyong kapatid na babae, ngunit isinakripisyo niya ito upang tulungan akong makamit ang kadakilaan. Sa paglipas ng mga taon, ang aking pagsasanib sa pinagmulan ng pagkahari ng Purple Chimera ay naging mas malapit. Habang sinasabi iyon, tinitigan ni Auric ang madilim na mukha ni Fennel at nakangiting sinabi, Do you feel heartbroken? Ang pagkamatay ng kapatid mo ay talagang pinlano ng pamilya nating Singer at ng mga taong iyon. Ang dalawang magkapatid na may dalawang paghahari ay nagpainggit at nainggit sa maraming tao. Sayang at naging sakripisyo ko ang ate mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na umungal si Fennel, at ang kapangyarihan ng pulang dragon sa kanyang katawan ay biglang umabot sa rurok nito. Boom! Kabanata 2723. Kumilos si Fennel at sinuntok si Auric sa isang pulang liwanag. Napakunot ang noo ni Auric at sinalubong ang atake ni Fennel. Agad na sumiklab ang isang matinding labanan. Tumalon sa paligid ng entablado ang mga pula at lilang figure. Bawat suntok ay nakatutok sa laman, at patuloy na maririnig ang mga hang. Napuno din ng nagngangalit na kapangyarihan ng mga panuntunan ang buong venue. Naglaban sila mula sa lupa hanggang sa himpapawid. Nabasag sa isang iglap ang bagong ayos na entablado. Ito ang nakakatakot na enerhiya ng kapangyarihan ng mga hari. Kung hindi dahil sa mga espesyal na bagay sa venue para sugpuin ang labanan ng mga hari, ang lugar na ito ay naging mga durog na bato. Isang malaking batong hugis itlog na may mga espesyal na ron na nakaukit dito ay kumikinang na may maliwanag na asul na langit sa walong sulok ng venue na pumipigil sa lakas ng labanan sa entablado. Ang lahat ng enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan na lumampas sa halaga ng threshold ay hinihigop ng mga batong ito. Sa himpapawid, sina Fennel at Auric ay nagpalitan ng mas maraming titan ng 100 suntok na walang malinaw na resulta. Aaminin ko na napakalakas mo, ngunit ang iyong kaluwalhatian ay nakatakdang mapuksa pagkatapos nitong labanan sa akin. Ngumisi si Auric sa sandaling ito at itinaas ang kanyang kamay kung saan lumitaw ang isang Purple Chimera Spear. Ang purple na sibat ay puno ng mga komplikadong rune tulad ng armor, at ang ulo ng dark purple na sibat ay kumikinang ng maliwanag na may inukit na pattern ng Purple Chimera. Sa sandaling lumitaw ang Purple Spear, tumaas ang aura sa katawan ni Auric at umabot sa tuktok na pinapayagan ng venue na ito. Ang kanyang malamig na mga mata ay naging lavender habang sinabi niya kay Fennel ng masama, ngayon ay markahan ang iyong kamatayan. Namatay ang ate mo sa kamay ko at ikaw din. Kukunin ko ang iyong Red Dragon Kingship Power. Puno ng galit si Horus. Ang kanyang mga mata ay agad na namula, at ang pulang Dragon Halberd ay lumitaw sa kanyang kamay. Umalangaw-ngaw ang mga ungol ng dragon sa buong venue. Lahat kayo ay makasalanan. Gusto kong patayin kayong lahat gamit ang sarili kong mga kamay para ipaghiganti ang kapatid ko. Tahimik na umungal si Fennel, at hindi na mapigilan ang pagpatay sa sulok ng kanyang mga mata. Boom! Biglang, dalawang pula at lilang figure ang mabilis na nagbanggaan sa kalangitan na parang dalawang guhit ng liwanag. Klang! Ang malutong na tunog ng banggaan ng metal.
Ang Red Dragon Halberd at ang Purple Chimera Spear ay nagbanggaan sa isang pagsabog ng earth-shattering energy pressure. Ang nakakatakot na enerhiya ay agad na pinakawalan at napuno ang buong venue. Halos hindi matahimik ang mga manunood sa kanilang mga upuan dahil sa pagsabog ng enerhiyang ito. Ang mga inukit na ron sa 8 malalaking bato ay nasilaw ng husto habang desperadong hinihigop nila ang enerhiya at kapangyarihan ng mga tuntunin mula sa langit. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng mga dragon at chimera sa buong venue. Sa matataas na kinatatayuan, walang pakialam na tumingin si Stanley sa eksenang ito at tumango, tulad ng inaasahan sa Red Dragon King. Napakalakas niya talaga. Sayang naman ang pagtataksil niya sa Nonagon. Isang resulta lang ang maghihintay sa kanya. Kabanata 2724. Sa yugto ng kompetisyon, mabilis na naghiwalay sina Fennel at Auric. Napakagaling. Ngunit hindi ito sapat. Kung ito lang ang mayroon ka, papatayin kita dito ngayon. Nakangusong sabi ni Auric. Para bang sa kanyang palagay, tiyak na mabibigo si Fennel. Ang mga bayani ng nakaraan ay walang iba kundi ang kasaysayan. Malamig at mabagsik ang mukha ni Fennel habang nakatingin sa mayabang na si Auric. Sinabi niya, napakayabang mo, at may kapalit ang pagmamataas. Sa sinabi nito, isang pulang dragon ang lumitaw mula sa halberd at sinuntok si Auric ng may dagandong. Nakakunot ang noo ni Auric habang nakatingin sa paparating na pulang dragon. Isang matalim na kislap ang sumilay mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang lakas ng aura. Mabilis siyang sumagot. Sa isang kisap mata ng Purple Chimera Spear sa kanyang kamay, isang bahid ng lilang liwanag ang humampa sa pulang dragon. Ang malakas na suntok na ito ay tumama mula sa langit na parang isang malawak na karagatan. Boom! Ang lilang liwanag ay bumangga sa pulang dragon na may pagsabog ng nagngangalit na presyon ng enerhiya. Pagkatapos noon, isang malamig na pulang ilaw ang bumasag sa nakakatakot na enerhiya na ito at sinaksak si Auric. Tila inaasahan na ito ni Auric nang may walang pakialam ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, nilaslas niya ang lilang sibat sa kanyang kamay. Bumangga ito sa pulang dragon halberd na may malakas na kalabog. Halos mabingi ang tunog na ito sa lahat. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay agad na nagngangalit. Tulad ng sinabi ko, hindi sapat ang iyong lakas. Malamig na sabi ni Auric habang may bakas ng galit sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos, sinipa niya si Fennel ng marahas. Umatras si Fennel at iniwagayway ang pulang halberd sa kanyang kamay, nakipag-away kay Auric. Ang bawat suntok ay sinamahan ng mga pagbabago sa enerhiya na nakakasira ng lupa. Napatulala ang lahat ng manunood. Masyadong malakas ang lalaking ito. Sino ba talaga itong Fennel Lay? Narinig mo na ba siya? Hindi ko alam. Ang isang hari na biglang lumitaw ng wala saan ay talagang makakalaban ng kapantay ni Auric Singer. Tingnan mong mabuti, pulang dragon iyon. Kung tama ang pagkakaalala ko, may isang Red Dragon King sa bansa ilang taon na ang nakakaraan, ngunit nabalitaan ko na ipinagkanulo niya ang Nonagon. Sa loob ng ilang panahon, mas maraming balita ang kumalat tungkol sa may hawak ng pagkahari ng pulang dragon. Nalaman din ng mga manunood ang tungkol sa Red Dragon King mula sa iba't ibang balita. Sa matataas na kinatatayuan, tinalakay din ito ng mga patriarch ng North at South na mga alagad. Siya yun. Red Dragon King Fennel Lay. Hindi ko inaasahan na babalik siya pagkatapos ng maraming taon. Noon, sumikat ang Red Dragon King sa isang labanan at gumawa ng eksena sa Nonagon. Pambihira ang kanyang lakas. Sa laban na ito, sa tingin ko ay nasa panganib si Auric. Ang mga alaala ng nakaraan ay malalim pa rin ang nakaukit sa isipan ng mga patriarkang ito. Hehe, exaggerating lahat. Isa siyang lumang hari na umalis ng bansa sa loob ng maraming taon. Paano siya magiging katapat ni Auric? Sa kanila, minaliit ng ilang patriarch si Fennel. Hindi mo naman siguro kilala si Fennel. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi tulad ng nakikita mo ngayon, sabi ng isa pang patriarch. Tingnan natin kung gaano siya kahanga-hanga. Sa sandaling ito, isang pagbabago ang dumating sa labanan sa entablado. Nahulog ang Horus mula sa langit at nabasag ang pulang halberd kay Auric. Itinaas ni Auric ang purple spear sa kanyang kamay upang harangan ang pag-atake sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, huli na siya. Klang! Sa isang malutong na kalansing, ang nakasisilaw na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog. Nabasag ng husto ang figure ni Auric. Boom! Kabanata 2725. Nagsitayuan ang mga manunood nang mangyari ang pagsabog. Ang Auric Singer ay ipinadala ng malakas na bumagsak sa lupa, ang epekto ay bumubuo ng isang malalim na hukay. Nabasag muli ang buong entablado na parang sapot ng gagamba. Napabuntong hininga ang lahat. Namumula ang mga mata ni Fennel, at ang kanyang katawan ay nagliliyab sa pulang enerhiya habang siya ay umaaligid sa hangin.
May hawak siyang pulang halberd, at isang mahabang marilag na pulang dragon ang nabuo sa likod niya. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Nawala si Auric. Isa siyang hari. Nabugbog siya ng ganon-ganon lang. Ang mga patriarch na nanunuya kay Fennel ay ngayon lang nakasimangot. Ito ay masyadong nakakahiya. Kumalabog din ang puso ni Ernest nang hindi mapakali at gustong tumayo. Gayunpaman, mahinang sinabi ni Stanley, huwag kang mag-alala, hindi ganoon kadaling matalo ang isang hari. Ito ay isang maliit na tagumpay lamang. Tamang-tama, pagkatapos sabihin iyon ni Stanley, isang figurang kumikinang na may lilang enerhiya ang tumalon mula sa malalim na hukay at tuloy-tuloy na lumapag sa entablado. Ang daming kumulo. Tuwang-tuwa ang mga masugid na babae na makitang buo si Auric na nakatayo sa entablado. Bahagyang inalis ni Auric ang alikabok sa kanyang katawan at nagtaas ng kilay para tingnan si Fennel na bumagsak din sa lupa. Nakangiti niyang sinabi, mas makapangyarihan ka kaysa inaakala ko. Inihagis ni Fennel ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay, at lumipad ang mga spark. Itinutok niya ang halberd kay Auric at sinabing, handa ka na bang mamatay? Malamig na tumawa si Auric at sinabing, yabang. Isa ka lang traidor. Anong magagawa mo para matalo ako? Sa sinabi nito, umaban si Auric sa malapitang labanan. Boom! Bawat kamao ay sa laman, at bawat suntok ay nagbanggaan. Lahat sila ay sumabog sa nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Bang! Malakas na dumapo ang suntok ni Auric sa kaliwang balikat ni Fennel. Dumapo din ang sipa ni Fennel sa baywang ni Auric. Boom! Ang dalawa sa kanila ay pinalipad ng ilang metro ang layo na nag-iwan ng mahabang kanal sa lupa. Pinunasan ni Auric ang dugong damaloy sa gilid ng bibig niya at tumingin kay Fennel na sugatan din. Aniya, tulad ng inaasahan sa isang hari mula sa ikalimang sona. Gayunpaman, kung ito lang ang mayroon ka, hindi ka magkakaroon ng anumang pagkakataong manalo. Bahagyang ngumiti si Fennel at sinabing, maaari mong subukan. Bang! With that said, nag-away na naman ang dalawa. Swish! Nagmamadaling lumabas si Auric na parang pana na may nagngangalit na energy pressure sa kanyang kanang kamao na tumitimbang ng 1 tonelada at sumuntok kay Fennel. Ito ay napakabilis at makapangyarihan. Boom! Walang oras na umiwas si Fennel at naka-cross arm lang sa harap niya para harangan ang pag-ataking ito. Kabog, kabog. Napaatras si Fennel ng ilang hakbang bago siya huminto. Sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng enerhiya na ibinubugan ng suntok ngayon, naabot na nito ang maagang yugto ng kapangyarihan ng pagiging hari sa ika-6 na sona. Habang ang suntok ni Auric ay nagpabalik kay Fennel, sumabog ang mga tagay mula sa karamihan. Auric Singer. Sige na Auric. Talunin si Fennel Lay. Manalo sa laban. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.